Sa panahon ng bato na halos walang maisuot at makain, ang ibang tribo ay kumakain pa rin ng hilaw na karne at ngumunguya ng ligaw na gulay. Pero ikaw ay pinamunuan ng iyong mga katribo na uminom ng sariwang sabaw at kumain ng inihaw na karne. Hindi lang sila nakakain ng mabangong kanin, kundi gumamit din sila ng mga makabagong armas na lampas sa kanilang panahon. Dahil lang dala mo ang iyong advanced na special, nakaalaman pabalik sa sinaunang panahon na ito. Sa dati mong buhay isa kang elite na Special Forces soldier. Nanguhulihin ng isang kriminal sa border ay sa kasamaang palad na hulog ka sa bangin. Muli kang nagmulat ng mata at nakita mong nakatayo sa iyong harapan ang ilang babaeng nakasuot ng balat ng hayop. Pero dahil sa sakit sa iyong paa ay hindi ka na nakapag-isip pa. Gamit ang iyong maraming taong karanasan bilang Special Forces sa survival, mabilis mong natukoy na ang sugat sa iyong paa ay kagat ng ahas. Kaya kinuha mo ang isang batong kutsilyo sa tabi at hiniwa ang sugat. Pagkatapos ay idiniin mo sa sugat ang isang nagbabagang sanga. Pagkatapos ng isang nakakapangilabot na sigaw ay nanghina kang napahiga sa lupa. Matapos ang isang gabing pag-aagaw buhay, kinabukasan para kang ipis na muling nabuhay. Tinanggap mo ang isang pirasong tuyong karne mula sa kamay ng isang babae. At mabilis mo itong nilamon. Pagkatapos kumain ay nagsenyas ka para humingi pa ng pagkain. Ang sagot sa iyo ng babae ay syempre imposible. Dahil sa kabuuan sa mahigit 50 tao sa maliit na tribo, limitado lamang ang pagkain na kukuha nila sa araw-araw. Saka ngayon din ang panahon ng pag-iimbak ng pagkain para sa taglamig. Kaya inuuna ang pagkain para sa mga malalakas na nakakatanda. Dahil dito kailangan mong humanap ng paraan para mabusog ang iyong sarili. Palamig na ng palamig ang panahon araw-araw. Kailangang mag-isip agad ng paraan para mag-imbak ng pagkain para sa taglamig. Matapos mag-isip ng mabuti, ang pinakamadaling makuha na karne ngayon ay isda. Wala pang 1,000 metro mula rito ay may maliit na ilog. Ngunit hindi kumakain ng isda ang mga tao sa tribong ito. Kaya natural lang na wala rin silang mga gamit sa pangingisda. Kaya naisip mong kumuha ng mga baging para gumawa ng basket. At pagkatapos ay manghuli ng isda, hindi nagtagal ay bumalik ka sa bungangan ng kuweba na may dalang isang malaking bigkis ng baging. Nagsimula kang gumawa ng basket. Ilang mga bata ang pumalibot sa iyo at nagtatakang nanunood. Nagsisiyungulan lang sila at hindi makapagsalita ng maayos. Sa gilid naman ay may babaeng nagbibilad ng mga damo malapit sa kuweba. Sa sandaling iyon ay biglang may narinig na nakakatakot na sigaw mula sa malayo. Nakita ang pinunong may balbas at 2 lalaki. Bawat isa ay may yakap na isang malaking itlog ng ibon. Tumatakbo habang sumisigaw. Kasabay nito ang ilang matitinis na hiyawan. Isang terror bird na may taas na mahigit 3 metro ang humahabol sa likod ng pinuno. Bigla kang napasigaw. Itapon niyo na ang itlog. Sayang at walang nakakaintindi. Hindi binitawan ng pinuno ang itlog na hawak niya. Hindi rin sinukuan ng terror bird ang pinuno. Hindi nagtagal ay naabutan ng terror bird ang pinuno at tinuka ng malakas. Agad itong namatay. Yung 2 matanda na kasabay niyang tumakbo pabalik. Nang makita ang nangyari ay agad na itinapon ang mga itlog na hawak nila. Tumalikod sila at tumakbo sa gilid ng gubat at umakyat sa puno. Sa ganitong paraan sila nakatakas. Ang grupo ng mga bata sa tabi mo, na nakasaksi ng ganito kasindat na pangyayari, agad na napasigaw sa takot. Nang mawalan ng target ang terror bird ay agad itong nagbago ng direksyon. Mabilis itong tumakbo patungo sa mga batang sumisigaw malapit sa kuweba. Nang makita ito ay agad mong dinala ang ilang bata para magtago sa loob ng kuweba. Mabilis namang itinulak ng babae sa loob ng kuweba ang isang bilog na bato. At isinara ng mahigpit ang pasukan ng kuweba. Nang makita ng terror bird na hindi ito makapasok sa kuweba, lumiko ito at naglakad papunta sa tabi ng bangkay ng pinuno. Sinimulang takin ang kanyang katawan. Nagngit-ngit ang iyong mga ngipin at nagpasya kang manatili para sa terror bird. Natikman na nito ngayon ang lasa ng laman ng tao. At alam na rin nito ang lokasyon ng inyong tribo. Sa hinaharap ay baka hindi na matahimik ang tribo. Pero ngayon wala kang anumang armas na hawak. Siguradong hindi uubra ang direktang pakikipaglaban. Sa sandaling iyon ay nakita mo ang 2 mahahabang binti ng terror bird. Biglang nagliwanag ang iyong mga mata. Agad kang nagsimulang maghanda. Una ay naghanap ka ng 2 bato na kasing laki ng kamao. Pagkatapos ay tinanggal mo ang balat ng ahas na nakatali sa iyong baywang. Itinali mo ang mga bato sa magkabilang dulo. Matapos gawin ay hinawakan mo ang simpleng tirador. At lumabas mula sa siwang ng pasukan ng kuweba. Nagulat ang mga tao sa loob ng kuweba. Gusto kanilang habulin para pigilan. Ngunit natatakot silang maakit pabalik ang terror bird. Kaya nag-aalala na lang silang nanood sa labas. Dahan-dahan kang nagtago sa mga palumpong at yumukong sumulong. Huminto ka sa layong 500 hanggang 600 metro mula sa terror bird. Sa sandaling iyon ang terror bird ay abala pa rin sa pagkain nito. Hindi nito alam na may masama ka ng balak sa kanya. Kitang-kita kang dahan-daang tumayo. Hinawakan mo ang gitna ng lubid na gawa sa balat ng ahas at mabilis na pinaikot ang iyong tirador. Umikot ang 2 bato. Dahil sa centrifugal force agad na umunat ang lubid. Napansin ng terror bird ang ingay sa banda rito. Tinaas nito ang ulo sumigaw at tumakbo ng mabilis papunta sa iyo. Habang papalapit ito ng papalapit, sumigaw sa takot ang babae at mga bata sa bungangan ng kuweba. Ngunit nanatili kang nakatayo at kalmado. Nang makalapit ang terror bird sa layong 30 metro, bigla mong inihagis ang tirador papunta sa kanya. Umikot sa ere ang tirador na binitawan mo. Pagkadikit sa 2 mahahabang binti ng terror bird mabilis itong humigpit. Nakalapit na ito sa iyo ng 10 metro.
Nawalan ng balanse ang terror bird at direktang natamba. Pilit na pumapagaspas ang dalawang maliliit nitong pakpak pero hindi ito makatayo. Ang babae at mga kasama sa bunganga ng kuweba ay tulalang napanganga. Nakanganga at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Agad mong tinawag ang dalawang kasama para hawakan ang leeg ng terror bird. Ikaw naman ay dumampot ng malaking bato at malakas itong ipinukpok. Agad na tumalsik ang dugo mula sa ulo ng terror bird. Hindi na ito gaanong nagpumiglas. Pagkatapos ay tuluyan na itong nawalan ng hininga. Tumingin sa iyo ang dalawang kasama na may paghanga sa kanilang mga mata. Tinanggal mo ang balat ng ahas sa mga binti ng terror bird at muling itinali sa iyong baywang. Pagkatapos ay sinenyasan mo silang dalawa na tulungan kang dalhin ang terror bird pabalik sa kuweba. Napakamasunurin na nilang dalawa ngayon. Para na silang mga tagahanga mo. Pagkatapos ay nagtulungan kayong tatlo na hilahin ito. Hinailan ninyo ang mga binti ng terror bird papunta sa kuweba. Nang makitang nakahuli kayong tatlo ng napakalaking hayop, ang mga tao sa kuweba ay hindi na rin mapakali. Inalis nila ang malaking bato at lumabas mula sa kuweba para tumulong. Ang dalawang lalaking nagtatago sa puno sa malayo ay bumaba na rin. Nasaksihan nila mismo ang buong proseso ng iyong paghuli sa terror bird ng mag-isa. Lubos din silang humanga sa iyo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng kanilang tribo, na makahuli sila ng ganito kalaking hayop. Pagbalik sa kuweba, sinabi mo sa mga kababaihan na iwanan ng mga balahibo para sa iyo. Ang natitira ay ipaubaya mo na sa kanila. Ngayon ay ligtas na sila. Kailangan mo ring ipagpatuloy ang paghabi ng sarili mong basket. Makalipas ang halos 1 oras, natapos na ang 2 basket. Nilagyan ng bituka ng moa ang basket at nagtungo sa ilog. Sa daan ay may isang babaeng nakakita sa'yo, na mag-isang pupunta sa ilog kaya sumunod din siya. Sa isip niya ay napakagaling mo, kaya dapat kanyang bantayang mabuti. At ang 2 batang lalaki nakakakilala lang sa'yo bilang leader. Nakita kang may ginawa na namang kakaibang bagay at paalis. Agad din silang sumunod. Mabilis na nakarating ang 4 sa tabi ng ilog. Tumayo ka sa pampang at nag-obserba munang mabuti. Pero habang tumatagal ay lalo kang kinabahan. Sa loob lang ng ilang minuto, ilang beses kang nakakita ng malaking isda na kumakain ng maliit. May mga isdang kumakain pala ng kapwa isda sa ilog na ito. Pero kailangan mong aminin na napakaganda talaga ng kalikasan dito. Sobrang linaw ng tubig sa ilog at kitang-kita ang ilalim. At marami ring isda rito. Nakapili ka na ng pwesto. Mahigpit mong hinawakan ang tali ng basket at inilubog ito sa ilog. Mabilis na kumalat sa tubig ang amoy ng dugo at laman. Nagkagulo ang mga isda sa layong 20 metro. Mabilis silang lumangoy papalapit sa iyo. Nagunahan silang pumasok sa basket para pag-agawan ang mga bituka. Bigla mong hinayla ang basket paahon sa tubig. Bukod sa mga nakatakas may 4 na malalaking isda pang natira sa basket. At ang mga isda sa ilog sa halip na tumakas, ay lalo pang nagkumpol sa ibaba para pag-agawan ang mga bituka. Dahil dito ay para kang biglang nasa isang parke na nagpapakain ng mga isdang koi. Nagulat ang 2 bata at ang kasama nilang babae. Ilalagay lang pala sa tubig ang kakaibang bagay na iyon at hihilahin pataas. Makakakuha na ng mga bagay na walang paa mula sa tubig. Pero hindi pa rin nila maintindihan kung para saan ang mga iyon. Inilagay mo sa lupa ang 4 na isda. Matapos itong linisin ng maigi humiwakan ng 1 pirasong hilaw na isda. Isinubo mo ito at kinain. Nang makita kang umunguya ng hilaw na isda, agad nilang naintindihan na pwede itong kainin. Kaya ginaya kanila humiwa ng 1 piraso at isinubo rin. Agad na nagliwanag ang mga mata ng babae. Agad niyang naisip na ito'y isang bagong pagkukunan ng pagkain. Habang sumisigaw at sumesenyas Senadorios, hiniling niyang turuan mo siya kung paano manghuli ng isda, pero hindi mo siya pinagawan ito. Sa halip, inatasan mo siya at ang 1 bata na magkatay ng isda. 1 bata naman ang gumamit ng damo para isabit ang mga nalinis na isda sa isang kahoy. Para buhatin pabalik sa tribo mamaya. At ikaw naman ay nagpatuloy sa paghuli ng isda. Ngayon, lahat ng isda ay nagtipon-tipon. Kaya naupo ka na lang sa pampang at gumamit ng basket para sumalok. Bawat salok ng basket ay may maraming huli. Nagpatuloy kayong 4 sa paggawa nito buong hapon. Sa huli, umabot sa mahigit 200 ang nahuli ninyong isda. Ang pinakamalaki ay may bigat na halos 10 gin. Siguradong hindi ito kayang dalhin ng 3 tao. Kaya't napilitan kang magpadala ng 1 bata pabalik para tumawag pa ng ilang mas malalaking bata para tumulong. Sa huli, ang grupo ay may mga pasan-pasan at buhat-buhat. Sabay-sabay na nagmarcha pabalik sa kuweba. Sa oras na ito, ang mga nangalap ng prutas at ng aso ay nakabalik na dahil walang mga kagamitan. Karamihan sa mga nahuli ng mga nakatatanda ay maliliit na hayop tulad ng kuneho at ligaw na manok. At sa sandaling iyon, bumalik sa kuweba ang mga batang buhat-buhat ang mga isda. Lahat sila ay sumisigaw sa mga nakatatanda. Ipinagmamalaki ang kanilang huli ngayong araw. Sa simula, ang mga nakatatanda ay nalulungkot pa rin dahil sa pagkamatay ng pinuno. Ngunit nang makita nila ang iyong huli ngayong araw, agad silang sumaya. Ang trahedya ng pinuno ay agad na nilang nakalimutan. Matapos linisin ang huli ngayong araw, lahat ng miyembro ng tribo ay pumunta sa labas ng kuweba. Isang malaking tumpok ng panggatong ang inihanda sa bakanteng lugar sa harap. Ang bangkay ng pinuno ay inilagay sa ibabaw nito. Isang matandang lalaki na may 2 sungay ng tupa sa ulo ang nagsindi sa tumpok ng kahoy. Ang naglalagablab na apoy ay mabilis na tumupok sa bangkay ng pinuno. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa mukha ng bawat isa. Ang mga bata ay napapalunok habang naamoy ang nasusunog na laman.
Wala silang nararamdamang anumang lungkot. Ang mga nakatatanda rin, dahil may bago na silang mapagkukunan ng pagkain, ay may mahinahong ekspresyon. At ikaw naman ay sinamantala ang pagkakataon para obserbahan ang tribong ito. Sa kasalukuyan, may 52 tao sa tribong ito. May 8 adultong lalaki at 15 adultong babae. Ang natitira ay pawang mga bata na may iba't ibang edad. Ang nagsindi ng apoy kanina ay ang elder ng tribo. Dahil siya ang pinakamatandang tingnan. Kinikilala siya bilang pinakamatalino sa tribo. Pero ngayon baka pangatlo na lang siya. Dahil pinapalitan mo na ang pwesto niya sa puso ng lahat. Mayroon ding isang lalaki na may 6 na daliri sa kamay. Ang paborito niyang sandata ay isang pamalong kahoy. Malamang dahil ito sa inbreeding. Mukha siyang hindi gaanong matalino. Sa tabi ng may 6 na daliri ay isang lalaking may kwintas na gawa sa balahibo sa leeg. Mukha namang matalino ang isang ito. Tulad ng may 6 na daliri, gusto rin niyang gumamit ng pamalong kahoy. Sa likod ni balahibo ay si bato na may suot na kwintas na buto. Ang madalas niyang gamiting sandata ay bato. Medyo malayo sa kanila ay isang 5 taong gulang na bata. Ang isang ito ay may kanang tainga lang. At may 4 na peklat sa kaliwang pisngi. Ang sandata niya ay isang tuwid na buto ng hita na hinasa. Sa tabi ni isang tainga ay ang 17 anyos na singipin ng hayop. Ang kanyang ama ang pinuno ng nakaraang henerasyon. At ang hawak niyang sandata ay 2. Mahigit 1 talampakang haba ng pangil ng saber-tooth tiger. Nariyan din si Malakas, ang pinakamatangkad sa buong tribo. Malakas ang pangangatawan. Ang sandata niya ay simple lang, isang buto ng hita. Ang huli ay si Bukol na may tungkod na kahoy. Araw-araw siyang sama-sama sa grupo ng mga nangangalak. Siya ang responsable sa paggawa ng daan at pagbabantay. Mahilig din siyang maghasa ng mga kagamitang bato. Sinasabing ang pinakamalaki niyang pangarap sa buhay ay makagawa ng isang palangga ng bato. Sa kabuuan, sa lahat ng tao, sina isang tainga, ngipin ng hayop, at malakas. Ang itinuturing na pinakamalalakas na mandirigma ng tribo. Nang matapos sunugin ng pinuno, dumilim na ng tuluyan. Sa pamumuno ng matanda, lahat ay pumunta sa kuweba at nagsimulang mamahaji ng pagkain. Dahil hindi pa nakakakain ng isda ang lahat. Kaya ngayon, ikaw muna ang mamamahagi. Kumuha ka ng isang isdang luto na. At ipinakita sa kanila kung paano ito kainin. Paano alisin ang mga tinik. Ginaya ka ng lahat at sarap na sarap sila sa pagkain. Siguro dahil ito ang unang beses na nabusog sila. Habang kumakain, lalo silang sumasaya at nagsimula ng sumayaw model. Dahil sa nakikita mo ay bigla mong naramdaman ang pakiramdam ng isang tahanan. Lihim kang nanumpa sa iyong sarili. Nagagabayan mo ang tribo tungo sa isang mas magandang buhay. Pagkatapos kumain ng lahat, kinuha ng matandang may sungay ng tupa ang isang sinunog na sanga. At iginuhit sa pader ng kuweba ang tagpo kung saan ka humuhuli ng isda sa ilog. Samantala ikaw naman ay nasa gilid at tinuturuan ang mga babae na maglala ng basket. Nilagyan mo pa ito ng 2 lubad na damo para maging basket na pan sa likod. Sa ganitong paraan hindi na nila kakailanganing gumamit ng balat ng hayop para paglagyan ng prutas. At mapapabilis nito ang kanilang pamimites. Nagustuhan ito kaagad ng ilang mga babae. Halinhina nilang isinukat ito sa kanilang likod at ayaw nang tanggalin pa. Sa huli na pagkasunduan na lang nilang kumuha ulit ng mga baging kinabukasan. Para sila na mismo ang gumawa. Bilang pasasalamat, pumili sila ng 2 mula sa kanilang mga nakolekta. At inilagay sa iyong kamay ang balat ng USA. Mula noon ikaw na ang naging una sa tribo. Na batang nakasuot ng balat ng hayop. Pero hindi ka nagdamot, kumuha ka ng isa para sa sarili mo. At ang isa naman ay ibinigay mo sa mga ina ng mga batang 2 hanggang 3 taong gulang. Para magawa nila ng damit ang kanilang mga anak. Alam naman nating mahina ang resistensya ng mga bata. At sa primitibong lipunan wala pang kaalaman sa panggagamot. Isang simpleng lagnat at sipon lang. Ay maaari nang ikamatay ng mga batang iyon. Kaya hindi kalabisang sabihin na ang isang pirasong balat ng USA ay katumbas ng isang buhay. Naniniwala ka na kung darating ang araw na kailangan mo ang kanilang tulong. Siguradong hindi sila magiging walang utang na loob. Kinabukasan maaga kang nagising. Pagkatapos ng isang simpleng ehersisyo ay nanuyo ang iyong lalamunan. Pero pagtingin mo sa batong palanggana kung saan umiinom ang lahat, hindi mo pa rin may sapmurang uminom. Mukhang panahon na para gumawa ng mga lalagyan ng tubig. Di nagtagal maingay na ring nagsilabasan ang mga katribo sa kuweba. Pero hindi sila nagmamadaling lumabas para mangaso ngayon. Tinipon ng matanda ang lahat ng kalalakihan sa isang bakanteng lugar sa bungad ng kuweba. Mukhang pipili silang muli ng bagong pinuno. Naisip mo na sa pagiging pinuno mo lang mauutusan ang lahat. Kaya sumali ka rin sa pagpili. Simple at marahas ang paraan ng pagpili ng pinuno. Maglalaban ang 2 tao ng walang armas. Ang pinakamalakas ang siyang magiging susunod na pinuno. Mabilis na nagwagi sina isang tenga at malakas. Napailing ka na lang sa pinapanood mong laban nila. Walang kahit anong diskarte. Puro pagalingan lang ng lakas. Mabilis na sumunod ang laban ni Duer at Dali. Nakatayo roon si Dali na may taas na 1 metro at 9 na sentimetro. Para siyang isang toreng bakal. Agad naramdaman ni Duer na hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero hindi siya nagatubili. Sa halip ay sumigaw siya at unang sumugod. Pero hindi inaasahan na pagdating niya sa tabi ni Dali. Agad siyang hinawakan sa balikat ng malalaking kamay ni Dali. Bago pa man siya makakilos. Inihagis na siya ni Dali ng ilang metro palayo. Pabagsak siyang bumagsak sa lupa at hindi makatayo ng matagal. Tuwang-tuwa na dinibdib ni Dali ang kanyang dibdib. Nagsisigawan din sa tuwa ang mga katribo.
Nagpapakita ng kanilang pagtanggap sa bagong pinuno. Sa sandaling iyon lumakad ka papalapit sa kanya. Ako naman, nakita ni Dali na ikaw na isang paslit ay naglakas loob ding lumaban. Dinibdib niya ang kanyang dibdib at umungol ng malakas. Pero hindi ka nagpakita ng kahinaan. Tumayo ka sa harap ni Dali at naghanda sa pakikipaglaban. Tiningnan ka ni Dali mula sa itaas na hanggang dibdib ka lang niya. Puno ng kumpiyansa at pangmamaliit ang kanyang mga mata. Ang mga kaibigang nanonood ay sumisigaw. Para palakasin ang loob mo. Hindi ka na rin nagatubili. Mabilis kang sumugod sa harap ni Dali. Tinapakan mo ng kaliwang paa ang bahagyang nakabaluktot na hita ni Dali at biglang tumalon. At tinuhad mo ng malakas ang baba ni Dali gamit ang kanang binti mo. Bago pa man makakilos ang lahat kay Dali, diretso siyang bumagsak sa lupa. Gumugulong-gulong siya sa lupa habang umuungol. Agad na natulala ang mga katribang naroroon. Dahil si Dali ang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang tribo. Kahit na matalo hindi dapat sa isang iglap lang. At ang kalaban pa ay isang batang wala pa sa hustong gulang. Biglang naging sobrang excited ang elder. Isang pakiramdam na walang basehan ngunit napakalakas. Ang lumitaw sa kanyang puso. Ang buong tribo ay maaaring dahil sa batang ito ay lalong lumakas. Bago pa man siya makapagbigay ng utos, binuhat ka na ng lahat ng katribo at inihagis ng mataas. Ipagdiwang ang kapanganakan ng bagong pinuno. Sa loob lamang ng 2 araw napakaraming himala na ang dinala mo sa tribo. Sa katunayan, ang resulta na ito ay inaasahan ng lahat. Sa sandaling ito, nakabawi na si Dali. Halatang hindi pa rin siya kumbinsido. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat mabilis siyang sumugod sa iyo. Nang makita ito, agad kang gamulong sa lupa. Nang makalapit na siya sa iyo, mabilis mong hinawakan ang 2 niyang daliri at marahas na itinulak pasulong. Pagkatapos ay umikot ka sa gilid at napunta sa likuran ni Dali. Bigla mong sinipa ang likod ng kanyang tuhod. Direktang napasubsob sa lupa si Dali. Habang lalo siyang nagpupumiglas, lalo siyang nasasaktan. Wala pang 2 minuto, kahit ang isang malakas na lalaking tulad ni Dali ay napilitang umiiyak at sinisipon na nagmakaawa. Saka mo lang ipinagpag ang iyong kamay at binitawan siya. Ang malaking handgal na umiiyak at sinisipon. Pagkatapos ay tumalikod ka at pumasok sa kuweba. Dahil dito, muling nag-ingay ang mga tao. Ang mga bata ay nagsisigawan sa tuwa. Ipinagdiriwang nila ang unang pagkakataon na natalo ng isang menor de edad ang isang matanda. Pinag-uusapan ng mga babae kung saan sila nakakita ng mga baging. Pagbalik sa gabi, hihilingin nilang turuan sila ulit ng pinuno na gumawa ng ilang basket. Ang matanda naman ay nakatitig sa kuweba na may komplikadong tingin. Hindi alam kung ano ang iniisip. Sa sandaling iyon, uli kang lumitaw sa harap ng lahat na may bagong anyo. Suot mo ay isang simpleng damit na gawa sa balat ng USA. Ang iyong itim na mahabang buhok ay tinalian ng isang pirasong balat ng ahas. Ang iyong buong anyo ay malinis, presko, at mukhang may kakayahan. Ito ang bago mong anyo matapos ang paulit-ulit na pag-iisip. Sinasabing nagsimula ang ganitong pananamit noong panahon ng Shang at Zhou. Ang mga unang magsasaka dahil nakalugay ang kanilang buhok. Nahihirapan sa pagsasaka kaya sinimulan nilang talian ang kanilang buhok. Ito rin ang salahing Han na pangunahing nakatuon sa agrikultura. Isa sa mahalagang simbolo ng kanilang lahi. Sa ilalim ng nagniningning na mga mata ng iyong mga katribo. Pumunta ka sa gitna ng mga tao at sinimulang ayusin ang mga gawain para sa araw na ito. Una, inayos mong muli ang mga miyembro ng pangkat ng mga ngalap. Ang tribo ngayon ay may kabuuang 15 babaeng nasa hustong gulang. 6 sa kanila ay mga buntis. Ang natitirang 9 kasama si Liu Zi ay 10 tao. Ngunit ngayong araw, 8 babae lang ang ipinadala mo para mangalap. Ngayong mayroon na silang mga basket, hindi na nila kailangan. Narito si Liu Zi para protektahan sila. Kayang ipagtanggol ng bawat isa ang sarili gamit ang isang patpat. 6 na buntis na babae ang naiwan para magbantay ng bahay. At para alagaan na rin ang mga batang 2 hanggang 3 taong gulang. Ang mga mas matatandang bata ay nagpunta para magbunot ng damo. Ang natitirang babae naman ay isinama. Ang 2 batang lalaki sa ilog para mangisda. Ngayon ay may gawain na ang lahat. Pero si Liu Zi ay hindi nabigyan ng atas. Dahil dito, mukha siyang medyo nalungkot. Para sa lalaking ito na nanumpang gugugulin ng buong buhay niya. Para humubog ng isang palanggana gamit ang kanyang likuran. Plano mong ipagawa sa kanya ang paggawa ng palayok. Ngunit ang pagpapalayok ay hindi ganoon kasimpleng bagay. Kailangan pang maghanda ng maraming bagay. Kaya binigyan mo muna siya ng ibang gagawin. Ang isdang nahuli kahapon ay hindi pa natutuyo. Sa ganitong panahon, mabilis itong masisira kung walang asin. Pagkatapos mausukan, maaari itong itabi ng ilang taon nang hindi nasisira. Kaya't nagpakita ka ng halimbawa kay Liu Zi at ipinasa sa kanya ang lahat ng gawain. Habang ikaw naman ay naghanap ng isang patag na lugar sa harap ng kuweba at nagsimulang maghukay para gumawa ng tapahan. Ang buong tapahan ay nahahati sa 3 palapag. Ang pinakailalim ay para sa pag-alis ng abo at pagpasok ng hangin. Ang gitnang palapag ay para sa paglalagay ng panggatong at pagsisiga. Ang pinakataas na palapag ay para sa paglalagyan ng mga palayok. Inabot ito ng 3 hanggang 4 na oras. Sa wakas ay natapos din ang paggawa ng tapahan. Ngunit hindi magagamit ang isang basang tapahan. Kaya tinawag mo ang 2 kasamang ng isda kahapon. Nilagyan ng panggatong ang bawat palapag at sinindihan. Sa ganitong paraan, dapat ay magamit na ito sa hapon. Pagkatapos iatas ang lahat ng gawain, ikaw naman ay personal na pumunta sa tabi ng ilog upang pumili ng luwad. Nakahanap ka ng malaki, makinis, at patag na bato para gawing mesang gawaan. Ang hinukay na luwad ay hinampes at minasa.
Mabilis na natapos ang unang maliit na banga na maliit ang ilalim at malaki ang bunganga. Pagkatapos, gamit ang parehong paraan, gumawa ka pa ng 4. Inilagay mo silang lahat sa tabi ng kuweba upang matuyo. Sumunod ay ilang kalderong may 2 hawakan at 12 ng mangkok na luwad. Pati na rin ang ilang maliliit na gamit sa pagkain. Hindi kagandahan ang habol sa mga bagay na ito kundi ang pagiging praktikal. Sa ngayon, hindi ka pa sigurado kung ilan ang magiging yaring produkto pagkatapos maluto. Nang halos kalahati na ng hapon ang nakalipas, isa-isa mong inilagay ang lahat ng di pa tapos na produkto sa apoy. Ang 2 kasama at si Liu Zi ay nakatayo sa gilid at nakatitig ng hindi kumukurap. Ang bagong pinuno ay nakagawa ng napakaraming palayok sa isang araw. Hindi lang alam kung magagamit ba ang mga ito. Hindi mo sila pinansin. Umupo ka sa tabi ng apoy at nagdagdag ng sapat na panggatong. At nagpatuloy ito hanggang sa paglubog ng araw. Ang mga miyembro ng tribo na umalis ay sunod-sunod na bumalik sa tribo. Napakasagana ng ani ng mga kababaihan. Puno ng mga ligaw na prutas ang kanilang mga bayong. At mayroon ding malalaking bigkis ng baging. Mukhang naghahanda silang gumawa ng mga bayong. Marami rin ang huli ng mga kalalakihan ngayon. 2 malalaking ibon na halos kamukha ng pabo. Mayroon ding ilang itlog ng ibon at iilang marmot. Dagdag pa ang mahigit 100 isdang nahuli ngayong araw. Napakalaki ng naging ani ng buong tribo. Lahat ng pagkain hindi mauubos sa araw na iyon ay maaaring itabi. Dahil malapit ng mga anak ang ilang mga buntis na babae. Sa ganoong paraan ay magkakaroon din sila ng sapat na pagkain. Nang magsimulang pumuti ang mga palayok ay huminto ka na sa pagdaragdag ng panggatong. Hinayaan mong mamatay ang apoy sa loob at pinalamig ito magdamag. Bukas ng umaga ay maaari nang buksan ang hurno. Pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho ay pagod na pagod ang mga miyembro ng tribo. Ngunit nagtipon sila sa paligid ng apoy. Bawat isa sa kanila ay may masayang ngiti sa kanilang mga mukha. Ngayon ay hindi na sila magugutom. Ang pinakamahalaga ay ginawa mong beggar's chicken ang 2 malalaking ibon. Hindi pa sila nakakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Pero wala kang ganang kumain. Dahil ang mga pagkain ay binudburan lamang ng kaunting magaspang na asin. Halos hindi mo na malalasahan ang alat. Napakamahalaga ng magaspang na asin ngayon. Sinasabing ipinagpalit pa ito mula sa ibang mga tribo. Lihim kang nag-iisip sa iyong sarili. Kung maaari bang gamitin ang mga palayok para makipagpalit pa ng ilan. Pagkatapos kumain ng lahat, bumalik ang mga kababaihan sa kuweba at nagsimulang maglala ng mga basket. Nalaman nilang talagang napakagaling gamitin ng mga bayong. Ngayong araw ay mas kaunti ang bilang ng namunguha pero mas marami ang nakuha. Habang ikaw naman ay ipinamahagi ang lahat ng mga balat ng hayop. Ngayon ay maaari nang magkumot ang ilang mga bata kapag nagsiksikan. Paggising kinaumagahan, agad mong sinuri ang resulta ng pagluluto ng palayok. Agad na hinayla ni Liu Zi ang pinuno at nagtipon sila. May ibinubulong siya sa pinuno ng pautal yutal. Mukha siyang kinakabahan. Sa totoo lang, ikaw mismo ay kinakabahan din. Tutal, ang iyong malaking plano na makipagpalit ng asin. At ang inaasam-asam mong sabaw ng karne ay nakasalalay lahat dito. Taglay ang pananabik na parang magbubukas ng premyo. Tinaas mo ang takip na lupa sa ibabaw ng pugon. At isinilip mo ang iyong ulo para tingnan ang loob. Nakita mong lahat ng mangkok na luwad ay may matingkad na kulay pulang lupa. At hindi inaasahang makinis na para bang may barnes. Nang makita ito, biglang inagaw ni Liu Zi ang mangkok na luwad. Sa sobrang tuwa ay paulit-ulit niya itong hinimas. Pagkatapos ay pasuray-suray siyang tumakbo pabalik sa kuweba. Hindi nagtagal, nakita siyang may daladalang isang mangkok ng tubig habang sumisigaw na tumatakbo pabalik. Masaya niyang ipinapakita sa mga katribo itong magandang lalagyan na kayang maglaman ng tubig. Napangiti ka at ipinagpatuloy ang paglalabas ng mga gamit na luwad. Matagumpay ang pagkakagawa sa 4 na palayok at 4 na maliliit na banga. Ang makinis na ibabaw nito ay walang kahit isang lamet. Sa 8 kutsara, 2 lang ang naging maayos. Ang mga natira ay nasunog at nagdikit-dikit. Sa mahigit 20 mangkok, 12 lang ang pwedeng gamitin. Isa-isang inilabas mula sa pugon ang mga gamit na luwad na kulay pulang lupa. Nagdulot ito ng pagkamangha at labis na kagalakan sa mga katribo. Sina Shuya at Dali ang pinakamabilis kumilos. Bumuhat sila ng tig-isang banga at tumakbo papunta sa ilog. Maya-maya lang ay bumalik na sila dala ang 2 bandang puno ng tubig. Kahit natutuwa ang pinuno, nanatili pa rin siyang kalmado. Gamit ang mga senadoryas at salita, tinanong kanya kung paano ito ginawa. Bago ka pa man makapagsalita, nagunahan na sa pagpapaliwanag sa kanya ang 2 kasamang tumulong kahapon. Pero ang pinaka-inaalala mo ay kung may pagpapalit ba ang mga ito sa asin. Gamit ang mga senadoryas, ipinarating mo sa pinuno ang tanong na ito. Hindi mo inaasahan na tiningnan ka ng pinuno na parabang nakatingin sa isang anak na bulagsak, habang itinuturo niya ang mga kagamitang luwad na iba-iba ang laki. Itinuturo rin niya ang mga matatanda at bata sa tribo. At sinabi niya sa iyo sa kanilang wika kung gaano talaga kahalaga ang mga ito. Nang maintindihan mo, lubos kang nagulat. Kahit isang mangkok lang, ay may pagpapalit sa isang malapit ng maging ganap, na lalaki o 2 babae. Lalo na ang mga banga at palayok. Kakaunti na lang ang mga sisidlan ng tubig sa bawat tribo ngayon. Karaniwan na ang paggawa ng isang batong palanggana sa buong buhay, upang magkaroon ng mas maraming sisidlan. Ang ilang tribo ay handang ipagpalit ang kanilang mga tao. Sa tingin nila, walang silbi ang maraming tao. Mas marami lang silang uubusing pagkain. Pero para sa iyo, mas maraming tao, mas maraming makukuhang pagkain. At pinapalakas din ito ang kakayahang lumaban ng tribo.
Ang pagdagdag ng mga bagong miyembro ay parang bagong dugo para sa tribo. Dahil dito, agad mong itinalaga ang mga gawain para sa pakikipagpalitan. Ang elder at ang 7 miyembro ng hunting team ay umalis lahat. Gamit ang isang banga, isang palayok, at 3 mangkok na luwad para ipagpalit sa mga tao at asin. Ang banga ay ipagpalit sa 2 adultong babae. Ang palayok ay para sa 2 binatang lalaki. Ang 3 mangkok na luwad ay ipagpapalit lahat sa asin. Kung walang asin, ipagpalit ang mga mangkok sa mga batang babae. Pagkatapos mong sabihin iyon, agad silang umalis. Habang ikaw ay nagpatuloy sa pag-aatas ng gawain sa iba pang miyembro ng tribo. Ang pakikipagpalitan ay gagawin sa isang tribo sa kanluran. Tumawid sila ng isang bundok at isang lambak. Mabilis na nakarating ang grupo sa kanilang patutunguhan. Ang tribong ito ay mas malaki ng kaunti sa iyong tribong Han. Mayroon itong humigit kumulang 80 hanggang 70 tao. Dati nang madalas magpalitan ng mga gamit ang 2 tribo. Nang makita ang daladalang paninda ng grupo ng elder, agad silang sinalubong ng kalbong pinuno ng kabilang tribo. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, kumuha ang elder ng isang mangkok na luwad mula sa basket at iniabot sa kanya. Ipagpapalit namin ito sa maalat na bato. Agad na nagliwanag ang mga mata ng kalbong pinuno. Ang mangkok na luwad na ito ay makinis sa loob at labas. At mas magaan ito kaysa sa mga batong palanggana ng kanilang tribo. Agad niyang pinakuha ang 2 miyembro ng tribo, ang isang maliit na supot ng maalat na bato at iniabot sa elder. Ngunit tinanggap ng elder ang supot, tiningnan ito, at umiling. Gusto namin ng mas marami pa. At sa pagkakataong ito, gusto rin naming ipagpalit sa 2 adultong babae. Habang sinasabi ito, ipinalabas niya kay Dali ang banga. Agad na natulala ang kalbong pinuno. Napakalaki ng palangganang ito. Maaari na tayong mag-imbak ng mas maraming tubig. Pero sa sumunod na sandali, nag-alinlangan siya. 2 babae para sa isang malaking palanggana, sulit talaga ang palitan. Pero ngayon ang panahon ng taglagas para sa pag-iipon ng pagkain. Kung kulang ng isang tao, mababawasan ang ani. Pero sa huli, pumayag din siyang nakangiti. Kung kulang ng tao, di ba mas kaunti ang gastos? Laking kita nito. Maya-maya lang, dinala ang 2 payat na babae. Sila ay magkapatid na nasa hustong gulang. Ikarga pa ang ate na isang batang lalaki na mga 4 na taong gulang. Nakapikit ang bata at hindi gumagalaw. Halatang halata na may sakit siya. Ipapapalit namin ang 2 ito sa malaki mong palayok. Isasama na namin sa inyo ang batang lalaki. Kumaway ang kalbo na parabang nandidiri. Tila pinapaalis na niya ang 2 babae. Tiningnan lang ng elder ang 2 babaeng nanghihina. At pinakuha kay Bato ang daladala nitong palayok na luwad. Pati na ang mga natitirang mangkok. Kung gusto mo, pwedeng ipagpalit sa bata. Kapalit lang ng kalbong pinuno ng malaking banga. Ngayon ay nakita niya itong mas maliit. Kahit na gusto niya, kumaway pa rin siya para sabihin hindi na siya makikipagpalit. Dahil dito, ginawa na lang ng elder ang itinuro mo kaninang umaga. Pinakita niya kung paano magluto ng sabaw ng karne gamit ang palayok. Mabilis na kumalat ang matapang na amoy ng karne mula sa palayok. Agad na nagsilunok ng laway ang mga katribo ng kabilang panig. Ganito pala pwedeng kainin ng karne. Hindi na makapaghintay ang kalbong pinuno at kinuha ang mangkok mula sa elder. May lamang ilang piraso ng nilagang karne at sabaw. Nag-alinlangan ang kalbo at tumikim ng isang subo. Agad siyang natigilan. Naku po, ang bango talaga. Ang maalat-alat na sabaw ay may magandang patong ng mantika. Yung malinamnam at makatas na nilagang karne, isang kagat. At gama ng pakiramdam ng buong katawan niya. Ilang bata lang naman pala. Sige, kailangang makuha. Sa sandaling iyon, naging galante na rin sa wakas ang kalbo. Ibinigay niya agad ang mga tao. At nagpakuha pa sa tauhan niya ng isang malaking sako ng maalat na bato. Napuno nito ang buong basket ni Dali. Dahil dito, tumango ang elder na may kasiyahan. Agad na nagsimulang maglakbay pabalik ang buong grupo. 7 lang sila sa grupo noong dumating. Dagdag pa ang 9 na taong binili. Naging 16 na sila pabalik. Mas malaki ang huli na ito kaysa sa isang buong araw na pangangaso. Nagmamadali ang mga tao sa daan. Sa wakas ay nakabalik na sila sa tribo ng Han bago magtakip silim. Ngunit pagdating ng mga taong binili sa bakana ng kuweba, sa bakanteng lupa ay lahat sila natigilan. Sa bakana ng kuweba ay nakalagay ang mga gawa ni Liuzi ngayong araw. 4 na bagong gawang banga, 4 na palayok at isang malaking mangkok. Si Liuzi ay nakatingin sa mga palayok na ito habang nakangisi. Ito ang pinakamasayang araw sa buong buhay niya. Samantala sa kabilang bakanteng lugar, daan-daang malalaking isda ang magkakasamang nakasabit para patuyuin. Ang mga babae sa tabi ay masayang nagtatawanan. Laman lahat ng ito, ngayon ay kaya na rin nilang makahuli ng pagkain. Lalo na yung mga kara rating lang na ipinalit. Matulala ang mga matatanda at bata. Dapat mong malaman na ang isang palayok ay katumbas na ng 2 matanda. Pero ang dami pa palang ganito sa tribong ito. At mukhang makakain ang mga karneng nakasabit. Mukhang hindi masamang mapunta sa tribong ito. Dinala ng elder ang mga tao para magulat sa iyo. 8 taong hubad kasama ang isang batang hubad din. Pinagmasdan mo sila habang isa-isang dumadaan sa harap nila. Kitang-kita sa kapayatan nila na sila ay segunda mano lamang. Pero ayos lang iyon. Marami namang karne sa tribo. Isang taglamig lang ay makakabawi na silang lahat. Sa huli ay lumapit ka sa babaeng may kargang bata. Hindi gumagalaw ang bata, at napakapula rin ang mukha nito. Hinawakan mo ang noo ng bata. Kasing init na ng isang maliit na kalan. Agad mong hinayla ang babae papasok sa kuweba. Una kang humanap ng balat ng hayop at ibinalot sa mag-ina.
Inaupo mo sila sa tabi ng apoy para magpainit. Habang ikaw naman ay hindi mapakali sa isang tabi. Wala tayong kahit anong gamot ngayon. Paano natin maibababa ang lagnat? Bigla kang may naisip. Tama, ang pagkaskas ay pwedeng makapagpababa ng lagnat. Nang maisip mo ito ay agad kang nagsimulang maghanda. Una ay nagpakulo ka ng isang kalderong sabaw ng isda sa tabi ng apoy. Naghanap ulit ng buto na pwedeng ipangkayod. Yung tuka ng terror bird kanina ay halos kalahating metro ang haba. Basagin lang para makakuha ng maliit na piraso, sapat na. Hindi alam ng babaeng may karga ng bata kung ano ang gagawin mo. Kanina nang hawakan mo ang anak niya, nakakunot na ang noo niya. Nag-aalala siya na baka itapon mo ang kanyang anak. Nang maisip ito ay hindi niya napigil ang mapaluha. Sa sandaling iyon ay lumapit ka sa kanya na may hawak na piraso ng tuka ng ibon. Akin na ang bata, matutulungan kitang iligtas siya. Hindi naintindihan ng babae ang ibig mong sabihin. Pero nararamdaman niyang mas mabait ka sa kanya kaysa sa dating pinuno. Kaya nanginginig niyang iniabot ang bata sa iyong mga kamay. Ginamit mo ang piraso ng buto para kayurin ang katawan ng bata ng mga pulang marka. Napapakunot noo sa sakit ang batang walang malay. Walang tigil ang pag-iyak na lumalabas sa bibig niya. Hindi nagtagal, matapos mong kayurin ang buong katawan. Binalik mo sa kanya ang batang puno ng pulang marka. Sumandok ka ulit ng isang mangkok na sabaw ng isda at paunti-unting isinubo sa kanyang anak. Hindi malaman kung gaano nakatagal gutom ang batang ito. Pagkadampi pa lang ay nilunok na niya agad. Agad kang nakahinga ng maluwag. Kung nakakakain, may pag-asa pa. Basta't mapagpawisan siya mamaya, ang munting buhay na ito ay maituturing ng ligtas. Tuluyan na ring nakampante ang babae. Kahit hindi niya alam kung ano ang ginawa mo kanina. Pero sa tingin niya ay hindi mo naman sasaktan ang kanyang anak. Nang makampante na siya, ang tiyan niyang 2 araw nang hindi kumakain, ay biglang kumalam. Napalunok siya habang nakatingin sa sabaw ng isda sa kanyang harapan. Agad kang sumandok ng isang mangkok na sabaw ng isda kasama ang isang malaking piraso ng isda at iniabot sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay kinuha mo ang bata mula sa kanyang mga bisig. Kinarga mo ito at binalot ng mahigpit sa balat ng hayop. Sa sandaling ito, labis ang iyong pag-aalala. Ang isang simpleng lagnat ay maaaring ikamatay. Sa ngayon, pansamantalang nalutas na ang problema sa pagkain ng lahat. Pero paano naman ang mga damit? Para makapag-ipon ng mas maraming balat ng hayop hanggat maaari, kailangan pa ring manghuli ng malalaking hayop. Pero hindi ito kaya ng mga kasalukuyang sandata. Sa mga susunod na pangangaso, kailangan ko pa ring sumama. Para lumabas at maghanap ng mga materyales na gagawing sandata. Kahit gaano kasama kailangan gumawa ng ilang bitag. Lihim kang nanumpa sa iyong puso. Bago dumating ang taglamig, titiyakin mong lahat ay magkakaroon ng damit. Hanggang sa makakain ng sapat ang lahat. Nagising na rin ang batang lalaki. Basang-basa siya ng pawis. Ibinigay mo siya sa babae. Ikaw mismo ang nagtali ng kanyang buhok. At pinangalanan mo pa siyang Cubing. Tuwang-tuwa ang babae. Hindi lang iniligtas ng pinuno ng bagong tribo ang kanyang anak. Siya pa mismo ang nag-ayos ng buhok nito tulad ng sa iba. Nangangahulugan itong tinanggap na niya sila. Pagkatapos nito nagsimula ka ng gumawa ng kagamitan para sa sarili mo. Pumili ka ng isang medyo tuwid na patpat. Itinali mo ang tallest ng sibat na gawa sa hinasa na buto ng binti ng ibong kong sa dulo ng patpat. Isang sinaunang sibat na gawa sa buto ang nabuo. Pagkatapos ay kumuha ka ng ilang tuka ng ibong kong. Hinasa mo ito para maging isang maikling punyal. Ang mga natirang materyales ay ibinigay mo kay Liu Zi. Para gumawa rin siya ng isa. Sa ngayon 2 lang ang kagamitan ninyo. Kayo mismo ang gagawa ng lahat. Kinabukasan ng umaga, nang magising ang mga katribo nagtalaga ka ng mga bagong gawain. Si Liu Zi ay magpapatuloy sa paggawa ng mga palayok. Kailangan munang siguraduhin na bawat isa ay may mangkok. Hinati ang mga kababaihan sa 2 grupo. Isang grupo ang manggagawa ng ligaw na prutas at isang grupo naman ang mangingisda. Ang mga natirang bata ay may iwan para tumulong. Ikaw mismo ang mamumuno sa kanila. Ang lahat ng miyembro ng grupo ng mga ngaso. Kasama ang 2 lagi mong kasama na sina Dazu at Hauzi. At ang magkapatid na Damaw at Ermaw na kabibili lang kahapon. Isang buong grupo ng tao. Habang sinasalubong ang sikat ng araw nagmarcha kayo papasok sa gubat. Pagkapasok ninyo sa gubat, naghiwa-hiwalay ang grupo ng mga ngaso. Bawat isa sa kanila ay nanghuli ng mag-isa. Ikaw naman ay kasama ang 4 na bata. Dala nila ang mga buslo at isang bigkis ng lubid para tulungan ka. Karamihan sa mga puno sa gubat na ito ay namumunga ng nuwes. Bawat isa ay may taas na 30 metro. Pinagmamasdan ang mga puno na may diametrong mahigit 1 metro. Wala kang magagawa laban dito. Puno ng mga nahulog na mani ang lupa. Mula sa malayo ay makikita ang ilang malalaking ibon na naghahanap ng pagkain sa lupa. Pero sa buong paglalakbay na ito, nagmasid ka lang. Hindi ka nanghuli ng anumang hayop. Bilang isang mahusay na mangangaso, kailangan mo munang alamin kung ano ang nasa iyong teritoryo. Hindi nagtagal, nahanap mo ang bakas ng mga baboy ramo. Base sa magulong mga bakas, mukhang isang kawan sila. Ngunit talagang kinabahan ka sa lalim ng mga bakas. Mukhang ang timbang nito ay hindi bababa sa 500 kilo. Maingat kang nagpatuloy sa daan. Sa wakas, nalampasan mo ang tuktok ng bundok. Biglang nagliwanag ang paningin mo. Nakita mo sa lambak sa unahan ang isang kumikinang na sapa. Sa tabi ng sapa ay may ilang malalaking sebila. Sa oras na iyon, may 10-10 higanteng baboy na umiinom sa tabi ng sapa. Mukhang isang buong pamilya sila. Ang nangungunang lalaking baboy ay tinatayang tumitimbang ng 750 kilo. Kasunod niya ang kanyang mga asawa. At higit sa 10 bik na kasinlaki ng mga alagang baboy.
Sa ganitong sitwasyon, siguradong hindi uobra ang basta nalang sumugod. Kailangang maghanda ng patibong. Tahimik kang umatras habang nakadapa sa lupa, at bumalik sa kagubatan. Takot na takot ang iyong mga kasama. Hindi pa sila nakakakita ng ganito kalaking huli. Hindi ka naman talaga umasa sa kanila. Nagsimula kang mag-isang maghanda ng patibong. Gamit ang lubad na damo, gumawa ka ng ilang silong hugis-anim sa mga bakas ng baboy. Ang kabilang dulo ay direktang itinali sa isang malaking puno. Kapag naapakan ito ng paa ng baboy, pusang hihigpit ang silo. At habang lalo itong pumipigles, lalo itong hihigpit. Para makasiguro, sa utos mo, umakyat agad sa puno ang mga kasama mo. Ngayon, kailangan mo nalang pabalaykan ng kawan ng mga baboy. Tahimik kang umikot sa kabilang bahagi ng sapa, sa may mga palumpong. Pinahiran mo ng putik ang iyong buong katawan. Hawak ang dalawang sanga, bigla kang lumabas mula sa likod ng mga palumpong. Kasabay ng pagsigaw ng buong lakas. Ang kawan ng baboy ay hindi pa nakakakita ng ganoong klaseng nilalang. Agad silang nagtakbuhan papasok sa gubat. Mahigpit mo silang hinabol mula sa likod. Sumisigaw ka habang tumatakbo. Hindi nagtagal ay narinig na mula sa unahan ang pag-atungal ng baboy ramo. Nang makarating ka sa lugar ng patibong, nakita mo ang namungunang barako at isang inahing baboy ramo na nakahandusay sa lupa. Hindi magtatagal ang ganitong klaseng lubad na damo. Dahan-dahan kang lumapit hawak ang sibat na buto. Nag-abang ka ng tiyempo at buong lakas na itinarak sa nakabukan nitong bibig. Diretsyong tumago sa batok nito ang matalim na sibat na buto. Sumirit ang dugo ng baboy na parang walang katapusan. Hindi nagtagal ang 1,500 librang. Dambuhala ay sa wakas bumagsak na sa lupa. Paminsan-minsan ay nangingisay ang katawan nito. Doon ka palang nakahinga ng maluwag. Pero hindi nagtagal ay may kinaharap kayong problema. Ganito kalaking baboy ramo. Paano ito may uuwi ng 5 bata lang? Pagtingin mo sa inahin sa tabi na walang tigil sa pagpupumiglas. Bigla kang nagkaroon ng ideya. Una mong itinali ang inahin sa puno gamit ang lubad na damo. Sunod ay tinalian ng mahigpit ang bibig nito para hindi mangagit. Pagkatapos ay tinalian ang dalawang unahang paa ng inahin gamit ang dalawang lubad. Sa huli ay itinali ang lubad ng barako sa katawan ng inahin. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, ikaw ang humila sa nguso nito para gabayan ang daan sa unahan. Hawak naman ni Dazu at Hauzi ang tigisang lubad. Sa magkabilang gilid ng mga unahang paa ng inahin. Nasa likuran sina Damaw at Ermaw na may dalang pamalok para magbantay. Sa ganoong paraan ay tinawid ninyo ang masukal na gubat. Sa wakas ay natano na ninyo sa malayo ang kuweba ng tribo. Isang kasamahan na naglilinis ng mga halaman sa labas. Ang siyang unang nakakita sa inyo. Sumigaw siya para ipaalam sa mga taga-tribo. Hindi nagtagal. Lahat sila ay nagdagsaan para salubungin kayo. Pero walang sino man ang nangahas lumapit. Kailanman ay hindi pa sila nakakita ng ganito kalaking huli. Tinawag mo si Liu Zi. Inutusan mo siyang maghanda ng isang tapayan ng tubig at asin. Nang madala niya ang tapayan, naghukay ka ng butas sa lupa. At inilagay mo ang tapayan sa butas. Ang bibig ng tapayan ay bahagya lang na nakaangat sa lupa. Pagkatapos ay pinagtulungan ninyong idiin ang inahin sa tabi ng tapayan. Direktang sinaksak mo siya sa leeg. Walang nasayang na dugo dahil tumalsik lahat sa banga. Saglit lang ay napuno na ang isang buong banga ng dugo. Nagbuhos ka ng isang mangkok ng tubig asin at hinalo itong mabuti. Hindi magtatagal at magiging masarap itong blood tofu. Gagamitin sa pagluto ng sabaw sa gabi. Balatan ang balat ng baboy ramo. Gagamitin para gumawa ng leather boots o backpack. Maraming magagawa sa dalawang baboy na ito. Sa ilalim ng balat ay may puting taba na halos 4 na daliri ang kapal. Mamaya ay ilalagay sa apoy para kunin ang mantika. Maliban sa baga na gagamiting panghuli ng isda, ang lahat ng natira ay maaaring kainin. Kahit ang malalaking buto ay huwag itapon. Pwedeng gamitin para gumawa ng armas o kung ano pa. Buong hapon, ang oras ay ginugol sa 2 dambuhalang baboy na ito. Nakakapagod pero nakakatuwa ang resulta. Puno ng nakasabit na iba't ibang laki ng karne ang tapahan. Isang banga ng nilutong blood tofu. 3 banga ng purong puting mantika. Masayang pinupulot ng mga bata ang mga chicharon. Maging si Kyubing ay masayang kumakain. Nang buksan ni Liu Zi ang tapayan para kunin ang mga palayok sa takip silim. Bumalik na rin ang malaking grupo pagkatapos ng maghapong trabaho. Nakahuli ang grupo ng mangingisda ng daan-daang isda. Hindi rin nagpahuli ang grupo ng mga ngaso. 3 manok gubat at 2 malalaking ahas. Mahigit 10 itlog ng ibon at mahigit 10 marmot. At isang basket ng mga mani. Ang mas nakakagulat pa, ngayon ay pinangunahan ng tiyahin ni Kyubing ang pangangalap. Nakahanap ang grupo ng bagong pagkain. Ito ay isang napakatamis na ugat ng puno. Kapag hiniwa ang balat, mayroon itong natural na kulay amber na asukal sa loob. Kung makakakolekta pa ng marami ay makakagawa na ng puting asukal. Dahil dito, pinuri mo pa ang dalaga. Masayang kumain ang lahat sa hapunan. Ngunit ang elder ay madilim ang mukha. Hawak ang isang baging na puno ng pulang tinik. Hinahabol at walang tigil na hinahagupit ang tiyahin ni Kyubing. Alam mo mula sa alaala ng orihinal na may-ari ng katawan, na ang baging na iyon ay parang batas ng pamilya sa tribo. Para lang sa pagpaparusa sa mga taong nagkasala ng malaki. Nakita mo ito kaya dali-dali mong pinigilan ang galit na elder. Tinanong mo siya kung bakit siya nanakit ng tao. Ang sagot niya ay pain daw ang ganoong uri ng ugat para sa puno ng demonyo. Lahat ng kumain ng ugat ng patago ay kakainin ng puno ng demonyo. Nang marinig mo ito, agad mong pinatigil ang lahat sa pagkain ng ugat na iyon. Hindi naman sa naniniwala ka talaga sa sinabi niya.
kundi dahil nag-aalala ka na baka may lason talaga ito. O baka naman nakaka-addict ito kapag kinain. Dahil sa pangyayaring ito, habang natutulog sa gabi, nanatili kang mapagbantay. Maingat mong pinakiramdaman ang pagbabago sa iyong katawan. Buti na lang at walang nangyari magdamag. Pagsikat ng araw at paglabas ng mga katribo mo, sinimulan mong i-assign ang mga gawain para sa araw na ito. Ang iba ay tulad pa rin ng dati. Ang kaibahan lang ay sumama si Cubing at ang nanay niya sa grupo ng mangingisda. Habang ikaw naman ay nagsama ng 4 na tauhan sa grupo ng mga taga-ipon. Gusto mong makita ang sinasabi ng elder. Kung ano nga ba talaga ang puno ng demonyo. Ang lokasyon ng punong iyon ay nasa kalaliman ng likod ng bundok ng kuweba. Pero napakakapal ng mga palumpong. At marami ring mga punong bunga. Habang naglalakbay kayo, nagulat ka nang makita mo ang sili na matagal mo nang inaasam. Isang kumpol ng matingkad na pula ang nakatago sa mga palumpong. Pero hindi ito kinakain ng mga katribo mo. Dahil sa anghang nito, iniisip nilang hindi ito maaaring kainin. Agad mong inutusan ng 4 mong tauhan. Nawala na silang ibang gagawin ngayong araw. Kundi ang mag-focus lang sa pagpitas ng sili dito. Sumama ka sa grupo ng mga taga-ipon para magpatuloy sa paglalakbay. Pagkatawid nyo sa isang tagaytay, isang lambak ang tumambad sa iyong paningin. Dito ay makikita sa kung saan-saan ang mga kalansay ng hayop na kulay asul-berde. Para itong isang malaking libingan. Sa gitna ng lambak na ito, nakatayo roon ang isang kakaibang puno na may taas na halos 60 metro. Ang mga ugat nito ay sumasakop sa isang lugar na may 500 metro ang lawak. Habang papalapit sa gitna, mas dumarami ang mga bukol ng ugat. Tila ang ganitong ayos ay para akitin ang mga hayop na lumapit sa katawan ng puno. Sinasabi ng kutob mo na mas delikado habang papalapit ka sa puno. Pero nagpasya ka pa ring lumapit para tingnan. Sa tulong ng iyong kakayahan, kumpiyansa kang makaka-atras ng walang gallows. Sa bawat hakbang mo, tinutusok mo ng sibat ang lupa sa iyong harapan. Dahan-daang lumalapit sa gitna, noong tumama ang iyong sibat sa lugar na natatakpan ng mga dahon. Ang instinct na hinasa ng maraming taon bilang special forces, ay nagsabi sa iyo na may paparating na panganib. Kaya agad mong binawi ang sibat at umatras pabalik. Sa sandaling iyon isang malakas na haginit ang biglang narinig mula sa itaas. Mahigit 10 tinik na halos 1 metro ang haba ang direktang bumaon sa lupa. Ang target ay ang eksaktong lugar kung saan tumama ang iyong sibat kanina. Ang bawat tinik ay may diametrong halos 1 sentimetro. Sa dulo nito ay may puting bulaklak na sinlaki ng mangkok. Hindi ba't ito ay mga natural na palaso? Agad kang natuwa ng sobra. Biglang pumasok sa isip mo ang kwento tungkol sa panghihiram ng palaso gamit ang mga bangkang dayami. Ginamit mo ang iyong basket bilang target. Tinalian mo ng mahabang lubad ang basket, at inihagis ito sa ilalim ng mga mayabong na dahon. Sa isang iglap mahigit 10 tinik ang tumusok dito. Paulit-ulit mong ginawa ang proseso. Mabilis kang nakakuha ng 2 malalaking bigkis ng mga tinik. Noong paalis ka na, sinabihan mo ang mga babae na maaaring kainin ang mga ugat ng puno. Ngunit sa labas lang sila maaaring manguha. Habang pabalik sa tribo, nakakolekta ka pa ng 100 piraso sa gubat, na may 3 sentimetrong kapal na mga punla ng demonyong puno. Ang mga ito ay tuwid na tuwid at pinakamagandang materyales para gawing sibat. Tinawag mo ang 4 na kasamahan na nangongolekta ng sili. 5 tao ang sabay-sabay na humila sa mga panlang ito pauwi. Pagbalik sa tribo, pinagkakaguluhan na naman ng mga bata ang mga dinala mo. Ngunit sa paningin ng mga buntis, walang kwenta ang mga dinala ninyo. Hindi makakain ng sili, hindi sapat ang kapal ng mga patpat. Kahit ipanghampas sa hayop ay hindi ito mapapatay. Pero hindi nito naapektuhan ang iyong masayang kalooban. Sa natitirang oras, kailangan mong i-upgrade ng maayos ang iyong mga kagamitan. Ang vinyl at ang tinik ay may pino at matigas na tekstura. Ang lapad nito ay halos kasinlaki ng sigarilyo. Kung gagawing palaso malamang ito ay isang mabigat na uri. Kahit na maaapektuhan ang layo ng tama nito malakas naman ang pagtagos nito. Samantala ang mga panlang may 3 sentimetrong kapal. Dahil sa tigas ng kahoy nito, kailangang sunugin ang ibabaw nito. Haasin pa para maging matulis ang dulo. Sapat na ito para sa pangangaso. Ang pagpapatalis ng mga sibat ay ipinaubaya sa 4 na tagasunod. Sa hinaharap lahat sa tribo ay gagamit na ng ganitong klaseng sibat. Ngayon isang pana na lang ang kulang. Sa mga kagamitang mayroon ngayon mahahabang pana lang ang magagawa. Kahit mabigat malakas pa rin ang tama nito. At para makagawa ng longbow kailangan ng kahoy na fir. Mayroon nito sa gubat kung saan nahuli ang baboy ramo kahapon. Kailangan lang humanap ng may tamang laki. Pero ang talagang nasa isip mo ay, ang aloe vera na nakita noong nanguhuli ng baboy ramo. Ang hibla na sagana sa mga dahon nito ay, ang pinakamagandang materyales para sa paggawa ng tali ng pana. Pwede rin itong gamitin para hamabi ng tela at gumawa ng damit. Kahit hindi ito may kukumpara sa Remy. Pero mas mainam pa rin ito kaysa sa balat ng hayop. At matibay pa ito. At ang pinaka-importante, ang katas mula sa dahon nito ay pwedeng gamiting panglunas sa mga sugat. Nakakabawas ng pamamaga, nakakatanggal ng lason at nakakababa ng lagnat. Nang maisip mo ito, nagplano kang magtanim ng maraming aloe vera simula sa susunod na taon. Sa gayon magkakaroon na ng damit ang mga katribo mo. At malaki rin ang maibabawas sa dahil sa pangangaso, ng mga impeksyon na sanhi ng pagkamatay. Kinabukasan bumalik ka sa gubat kung saan nahuli ang baboy ramo. Sinwerte kang makahanap ng 2 puno, ng fir na itinumba ng kung anong hayop. Natuyo na ito sa hangin. Tamang-tama para gawing pana, inabot ito ng 1 buong araw.
Inihanda mo muna ang palakol at kutsilyo. Matapos ang isang buong araw ng pagtaga at pagukit, isang pana na may habang 1.5 metro ang sa wakas ay nagkakaporma na. Inabot pa ng isang araw ng maingat na pagtutuwid at pagpapakinis bago ito natapos. Ang tali ng pana ay gawa sa pinilipet na hibla ng sisal. Ang katawan ng palaso ay gawa lahat sa mga nakahandang matitigas na sanga. Ang buntot naman nito ay gawa sa balahibong asul-berde ng peacock. Gumawa ka agad ng mahigit 200. Pagkalipas ng 2 araw tinipon mo ang lahat ng katribo sa isang bukas na lugar. 30 metro mula sa iyo ay may isang bungkos ng dayami. Nakasabit dito ang ilang marmot na kahuhuli lang. Una ipinakita mo sa kanila kung paano maghagis ng sibat. Mula sa layong 30 metro bawat tira ay tumatama sa target. Pagkatapos ay ang malapitang pagsaksak gamit ang sibat. Tuwang-tuwa ang mga katribo habang nanunood. Ngayon lang nila nalaman na ang ginagawa pala ng pinuno nitong mga nakaraang araw ay mga sandata. Maliban sa mga batang mas bata ang edad, binigyan mo ang lahat ng katribo ng tig-iisang piraso. Ang mga nasa pangkat ng pangangaso naman ay may tig-3 piraso bawat isa. 2 sibat na pamukol at ang natitirang isa ay para sa malapitang pagsaksak. Ang mga kabataang malapit nang sumapit sa hustong gulang. Araw-araw bukod sa pagbunot ng damo at paglalaro, kailangan nilang magsanay sa pagbato ng sibat. Napakaganda ng sibat na may puting tagdan. Hindi mabitawan ng mga katribo ang ganitong sandata sa sobrang paghanga. Ito rin ang kaisa-isang sandata bukod sa pagbato, na magagamit para sa malayo ang pag-atake. Pagkatapos ay ipinakita mo naman ang pana. Mula sa layong halos 100 hakbang, 5 sunod-sunod na palaso ang tumama lahat sa katawan ng marmot. Lahat ay natulala. Lahat sila ay nag-uunahan sa paglapit para lang mahawakan ito. Ngunit ipinakita mo lamang ito sa kanila. Sa ngayon ay hindi mo pa planong ipamahagi ito. Dahil napakahirap pa rin gawin ito. Matapos ang matagumpay na pagpapakilala sa sibat, sinimulan mo namang gawin ang mga batang gawa sa balat. Ang 2 balat ng itim na baboy ramo ay paulit-ulit na minasa. Naging napakatibay at nababanat na ito, upang masigurong lahat ay magkakaroon ng isang pares. Maliban sa botes mo na puro balat ng baboy ramo ang gawa. Ang swelas ng sapatos ng lahat ng katribo ay gawa sa balat ng baboy ramo. Ang pang-ibabaw naman ay tinahi mula sa balat ng iba't ibang maliliit na hayop. Personal mong ginawa ang botes ni Cubing. Ang taas ng botes niya ay hanggang tuhod. Puro mabalahibong balat ng hayop ang nasa loob. Napakainit nito sa katawan kapag isinuot. Mula nang isuot ito ng bata ay araw-araw niya itong ipinagyayabang sa iba. Matapos ang iyong mga ginawa, ang dating kakaunting piraso ng maliliit na balat ng hayop ay naubos na rin. Palalamig na ng palalamig ang panahon. Naging kagyat na ang pangangailangan sa balat ng hayop. Tapat na ang mga palayok sa ngayon. Binigyan mo si Liuzi ng bagong gawain. Ang paggawa ng mga laryo. Kapag marami ng laryo ay makakapagtayo na ng mas malaking tapahan. Pwede pang ang gawing pader o bahay. Ang gawaing pagbubunot ng damo para sa mga kasama ay halos natapos na rin. Ang ilang ektaryang lupain sa labas ng kuweba ay nalinis na lahat. Pwede nang pagtayuan ng bahay o pagtaniman. Kaya lang wala pang angkop na mga buto sa ngayon. Kaya sili lang muna ang may tatanim. Ang sisal ay isang halamang nabubuhay ng matagal. Balak mo itong itanim sa likod ng bundok. Isang beses lang aanihin kada taon. Matapos ayusin ang mga pangmatagalang gawain na ito, naghanda ka ng pumunta sa mas malayong lugar para maghanap ng malalaking hayop na kumakain ng halaman. Ang mga kagamitan para sa malayong paglalakbay ay matagal mo nang inihanda. Mula sa armas, pagkain at gamit lahat ay kumpleto na. Matapos magpaalam sa tribo, isinuot mo ang bakol at umalis na. Pero ang elder ay kitang-kita sa mukha ang pag-aalala sa iyong paglalakbay. Wala pa siyang nakitang nakalabas sa kuweba. Nagpalipas ng gabi sa labas at bumalik ng buhay. Ang mga hayop na kumakain ng halaman ay karaniwang nasa damuhan. Ngayon kailangan munang makalabas sa walang katapusang gubat na ito. Buong umaga kang naglakad. Paliit ng paliit ang mga puno. Ito ay lubos mong ikinatuwa. Ito ay senyales na malapit ka nang makalabas sa gubat. Dahil sa buong umagang paglalakbay nanuyo ang iyong lalamunan. Pumunta ka sa tabi ng ilog para uminom ng tubig. Nang yumuko ka para kumuha ng tubig gamit ang mangkok, biglang may sumulpot na dambuhala mula sa tahimik na ilog. Isang malaking bibig na puno ng ngipin ang bamuka para sakmalin ka. Sa takot ay mabilis kang tumalikod. Kinagat ng halimaw ang bakol. Sakto namang naipit ang bibig ng halimaw sa bakol. Hindi mailuwa at hindi rin madurage sa kagat. Kaya iwinawasiwas na lang nito ang kanyang ulo. Hinayla ka sa tubig at iwinasiwas pa kaliwat pa kanan. Sa gitna ng panganib pilit mong binunot ang punyal na hugis tukan ng ibon sa iyong bota. Pinutol ang isang strap. Doon ka lang nahirapang humarap. Sa isang kamay mahigpit mong hinawakan ang natitirang strap. Gamit ang kabilang kamay buong lakas mong sinaksak sa ulo ng halimaw ang punyal. Lalong lumakas ang pagwawasiwas ng halimaw. Tinulak ka nito habang tumatalon ng mataas mula sa tubig. At saka ka muling ibinagsak ng malakas. Muli ka nitong hinayla at nagwala sa tubig. Pabilis kang umikot at sumakay sa ulo ng halimaw. Walang awa mong sinaksak ng ilang beses ang dalawang mata nito. Sariwang dugo na may halong utak ang biglang bumulwak. Mula sa dalawang butas ng mata nito, inalabo nito ang malaking bahagi ng tubig sa ilog. Unti-unting hamina ang pagpupumiglas ng halimaw. Sa huli, ito ay nangisay na lamang. Pagod na pagod kang lumangoy patungo sa kabilang pampang. Pagkatapos magpahinga ng sandali, tuluyan nang namatay ang halimaw. Nakatikwas ang maputi nitong tiyan habang nakalutang sa ilog. Ang iyong basket ay nananatiling mahigpit na nakaipit sa bibig nito.
Kaya humanap ka na lang ng isang matibay na baging. Isinuot mo ito sa butas ng mata ng halimaw. Ginamit mo ang iyong buong lakas para hihilin ang halimaw paakyat. Saka ka lang nagkaroon ng pagkakataong suriin ng mabuti ang halimaw na ito. Lumalabas na isa lang pala itong isda. Ang haba ng katawan nito ay humigit kumulang 5 metro. Pagkatapos magpahinga, kinuha mo ang palakol na bato at sinimulang pukpukin ang mga ngipin ng malaking isda. May mahigit 50 tatsulok ng ngipin ito na sinlaki ng palad ng bata. Nang mapukpok mo na lahat, saka mo kinuha ang basket. Sinuri mo ang mga laman nito. Buti na lang at hindi napasukan ng tubig ang lalagyan ng apoy. Ang ibang mga gamit ay medyo nasira pero magagamit pa rin. Ngunit habang iniisip mong gumawa ng apoy para patuyuin ang iyong mga damit, bigla kang nakarinig ng mga yabag mula sa gubat. Paglingon mo, nakita mo ang isang babaeng sobrang putla ng balat. Kasama ang isang batang babae, at takot na takot silang nakatingin sa iyo. Agad silang sumigaw at nagtatakbo palayo. May naiwan silang isang bilog na bagay sa lupa. Ilapitan mo ito upang tingnan. Isa pala itong timbang gawa sa kahoy. Gawa ito mula sa isang buong troso na sinunog ang gitna. Sa tingin mo, ang dalawang babae kanina ay naparito para umigib ng tubig. At ngayon ay iniwan na lang nila ang timba at tumakbo. Maaaring babalik sila mamaya na may kasamang iba. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal. Ang babaeng umigib ng tubig ay bumalik kasama ang ilan sa kanyang mga katribo. Nakasuot sila ng mga puting balabal na gawa sa balat ng hayop. Ang kanilang balat ay sobrang puti na parang pinalbuhan. Napanganga ang grupo sa pagkamangha sa malaking isda sa iyong likuran. Isang lalaking mukhang pinuno ang tumingin sa iyo. Itinuro niya ang timba sa gilid. Agad mong naintindihan ang kanyang ibig sabihin. Ginamit mo ang iyong sibat para buhatin ang timba at iniabot sa kanilang pinuno. Kinuha ng pinuno ang balde na gawa sa kahoy. May sinasabi siyang hindi maintindihan. At tinuro ang malaking isda sa likuran mo. Kahit na hindi mo siya naiintindihan. Pero dahil tinuturo niya ang isda ay naintindihan mo na ang ibig niyang sabihin. Agad kang tumabi para maipakita ang isda. Agad namang sumugod ang grupo ng mga tao. At pinagbubugbog ang malaking isda. Ilan sa mga babae ay humagulgol pa. Nakangiti naman ang lalaking pinuno. Sinuntok-suntok niya ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay iniabot niya sa iyo ang kanyang kamao. Gulat na gulat ka, pero nakikita mong nakangiti siya. Mukhang hindi naman siya naghahanap ng away. Nag-aalangan kang tinapak ang kamao niya gamit ang sa iyo. Umalakhak ang lalaki, at niyakap ka ng mahigpit. Pagkatapos ay sinubukan kanyang kausapin sa wikang di mo maintindihan habang sumesenyas. Kahit hindi kayo magkaintindihan sa salita, pwede pa ring mag-usap gamit ang ekspresyon at body language. Sinabi mo sa kanya na galing ka sa kabilang pampang ng ilog. At naghahanap ka ng hayop na may sungay sa ulo. Tumango ang lalaki bilang pag-intindi. Pagkatapos ay sinabi niyang marami sila yun sa tribo nila. May mga tao na raw na kinain ng isdang ito. Bilang pasasalamat sa pagpatay mo sa halimaw na isda, gusto niyang maging bisita ka sa kanilang tribo. Papalubog na ang araw, at hindi naman ganoon kalayo ang mga tribo ninyo sa isa't isa. Baka sa hinaharap ay makipagkalakalan ka sa kanila, kaya naman pumayag ka na lang. Sinabi mo sa kanila na buhatin ang isda, na iyon ay isang bagay na nakakain. Gulat na gulat ang lalaki, dahil sa pagkakaalam nila, sila lang ang kinakain ng isda. Kailan pa sila kumain ng isda, pero pumayag pa rin siya. Dahil masyadong malaki ang isda, kailangan muna itong katayin bago hatiin at dalhin. Kaya wala kang magawa kundi magpatuloy sa trabaho. Ang kulay pilak na balat ng isda ay 4 na metrong haba at 3.25 metrong lapad. Napakakinis nito at nababanat pa. Ang pinakamahalaga ay hindi ito tinatablan ng tubig. Walang pag-aalinlangan mo itong kinuha. Matapos linisin ang natirang laman ng isda, hiniwa ito sa ilang malalaking piraso at binuhat palayo. Ang kanilang tribo ay nasa loob ng kakahuyan. Wala pang 10 minuto ang nilakad ay nakakita na ng isang higanteng puno. Ang espasyo sa loob ay nasa 100 metro kwadrado lang. Kahit hindi malaki ang lugar, sapat na ito para tirhan nila. Dahil napakakaunti talaga ng kanilang mga tao. Ang mga lalaking nasa hustong gulang kasama ang mga babae ay 14 lang. Kung isasama pa ang lahat ng bata ay 32 lang silang lahat. Ang tribong ito na nakatira sa butas ng puno ay tinawag mong tribo ng puno. Ang dahilan kung bakit mapuputi ang kanilang balat, ay dahil habang buhay silang naninirahan sa madilim na kagubatang ito. Tinuro ng kanilang pinuno ang silangan. Sinabi sa iyo na sa direksyong iyon palabas ng madilim na kagubatan. May isang bundok na parang ulap sa kalangitan. Sa bundok na iyon ay may isang hayop na may 2 matutulis na sungay. Tumatakbo sila na kasing bilis ng hangin. Walang sino man ang makahuli sa kanila. Ayon sa kanyang paglalarawan, hula mo ay isa itong malaking hayop na tulad ng antelope. Kung hahabulin mo ito ay tiyak na hindi mo ito maabutin. Pero pwede kang maghanda ng bitag. Sa sandaling ito ay mukha kang napakakumpiyansa. Ngunit si Big Tree at ang pinuno ay walang gaanong pag-asa sa iyo. Nakita ni Big Tree na hindi na nagsasalita ang pinuno. Kaya inirekomenda niya sa iyo ang kanyang damit. Ito ay balat ng isang malaking kuneho na may habang mahigit kalahating metro. Mahilig kumain ng lumot at kabute sa gubat ang mga kuneho. Marami nito sa madilim na kagubatang ito. Biglang nagliwanag ang iyong mga mata. Ang mga kuneho ay isang magandang bagay. Dapat mong malaman na ang mga kuneho ay kayang manganak na parang mga daga. Karaniwan na ang mahigit 5 anak sa isang anakan. Ang isang maliit na kuneho ay nagiging sexually mature sa 4 na buwan at pwede nang magparami. Karaniwang nangingitlog kada 2 buwan. Kung makakapag-uwi ka ng 2 pares ng adultong kuneho at sanayin sila,
Sa taong iyon ay magiging daan-daan na sila. Pagdating ng panahon, hindi na magkukulang sa damit ang buong tribo. Ang karne ng kuneho ay magiging isang mahalagang mapagkukunan din ng pagkain. Pagkatapos kumain ng hapunan, sinabi ni Big Tree na isasama niya ang kanyang mga kasamahan para mangaso. Tinanong kanya kung gusto mong sumama. Nagulat ka sandali, pero ang mga kuneho ay talagang mga hayop na gabi kung gumala. Normal lang din ang manghuli sa gabi, kaya pumayag ako sa kanya. Pagdating sa destinasyon ay hindi ka kumilos. Tahimik ka lang na nagtago sa isang tabi. Pinapanood kung paano sila hamuli ng kuneho. Si Joshua ay nanguna sa mga tao na mangolekta muna ng ilang kabute. Inilagay ito sa ilalim ng isang itim na punong bakal. Isang grupo naman ng mga tao ang nagtago sa malapit. Hindi nagtagal ay may isang matabang kuneho na lumundag papalapit. Maingat itong tumingin sa paligid. Nang makitang walang galaw ay dahan-dahan itong lumapit sa mga kabute. Sa sandaling iyon, sumugod palabas si Joshua kasama ang isang grupo ng mga tao. Ginamit nila ang mga sanga ng puno na may makakapal na sanga. Mabilis nilang pinalibutan ng kuneho hanggang sa hindi na ito makagalaw. Saka lang nila ginamit ang isang kahoy na pantusok para patayin ang kuneho. Ito ang pagkubkob na pangangaso. At ang nahuli pa nila ay buhay. Agad kang nagkaroon ng ideya na makipagkalakalan sa kanila. Ang ganda sana kung matutulungan nila akong manghuli ng kuneho. Pagkatapos ay lumipat sila sa ibang lugar. Muling inayos ang mga kabute. Sa pagkakataong ito nagpasya kang ipakita ang iyong galing. Nilabas mo ang iyong mahabang pana. At bumunot ng isang palaso. Natigilan si Joshua sa panonood. Hindi niya alam kung ano ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, may isa pang kuneho na maingat na lumapit. Mahigit 10 metro pa ang layo mula sa mga kabute. Mabilis kang hinayla ni Joshua. Sinesenyasan kang maghanda na sumugod kasama niya. Hindi mo siya pinansin at sa halip ay inihanda mo ang iyong pana. Sa isang iglap, isang palaso lang ang tumagos diretso sa leeg ng kuneho. Gulat na tiningnan ni Joshua ang iyong pana. Nakangiti mong iniabot sa kanya ang mahabang pana. Binigyan mo rin siya ng isang palaso. Tinuruan mo siya mismo kung paano bamanat ng pana. Panya na ulit ang kuneho sa lupa. Isang iglap lang kalahati ng mahabang palaso ang bumaon dito. Ang mga tao mula sa tribo ng puno ay biglang napasigaw sa gulat. Sobrang na-curious sila sa mahiwagang sandatang ito. Habang pinapanood si Joshua na hawak ang pana at palaso na para bang ayaw ng bitawan. Binigyan mo siya ng isang palasong may balahibo. Bilang simbolo ng pagkakaibigan ninyong dalawa. Ang sumunod na pangangaso ay naging palabas mo na lang. Sa kalahating gabi lang ay nakapatay ka na ng mahigit 10 kuneho. Isang bilang na hindi nila sukat akalain. Karaniwan, ang makahuli ng 3 o 4 sa isang araw ay napakagaling na. Kasabay nito, palihim ding napaisip ang mga tao sa Tree Tribe. Tungkol sa lakas ng iyong tribo. Pagbalik, ayon sa iyong hiling. Ang mga balat ng kuneho mula sa huli ay sa iyo. Ang karne ay sa Tree Tribe. Siyempre, wala silang anumang tutol. Ngayon, basta't manatili ka pa rito ng kaunti, siguradong makakaipon ka ng sapat na balat ng hayop para sa iyong tribo. Matutupad mo na rin ang layunin mo sa pag-alis. Ngunit gusto mong maglakbay ng mas malayo pa, para tuklasin ng husto ang mundong ito. Bukod dito, interesado ka sa hayop na binanggit ni Elder Tree. Baka hindi masamang manghuli ng ilan para gawing panghila ng kariton. Kinabukasan, naghanda ka ng pagkain. At panggatong, saka nagpaalam kay Big Tree. Ipinakiusap mo rin sa kanya na tulungan kang manghuli ng ilang buhay na kuneho. Pakainin lang sila ng damo at kabute araw-araw. Pagbalik mo, ipagpapalit mo sa kanya ang ibang nahuling hayop. Ayaw na ayaw kanyang paalisin. Dahil kung mananatili ka rito, siguradong mas makakaligtas sila sa taglamig na ito. Ngunit alam niyang may mas mahalaga ka pang dapat gawin. Nagpaalam sa Tree Tribe. Naglakad ka habang pumuputol ng mga sanga para gawing pananda sa lupa. 2 buong araw kang naglakad. Sa wakas, nakalabas ka na sa madilim na gubat na ito. Biglang lumino ang tanawin sa iyong harapan. Sa iyong harapan ay isang malawak na kapatagan. Kakaunting puno lang ang makikita. May mga bakas din ng paa ng mga hayop na kumakain ng halaman sa lupa. Inilabas mo ang iyong pana. Maingat kang naglakad pasulong. Di nagtagal. Ang tanawin sa iyong harapan ay nagpatawa sa iyo sa tuwa. Nakita mo ang isang grupo ng mga hayop na halos kasing laki ng asno. Mga blueback na nakayuko at payapang kumakain ng damo. Kung may uuwi ang mga ito para gamiting parang asno, walang magiging problema. Agad mong naisip na hulihin sila ng buhay. Ngunit sa isang tingin pa lang, mukhang hindi madaling kalaban ang mga blueback na ito. Malalaman mo sa pagtingin pa lang sa matutulis nilang sungay. Kapag basta-basta kang lumapit, susugurin ka ng mahigit 10 ito ng sabay-sabay. Tiyak na maglalami ang buong tribo. Sa matamang pagmamasid, matutuklasan mo. Nasa panahong ito ang mating season ng mga hayop. At sa kawan na ito ng mga asul na antelope, iisa lang ang lalaking nasa hustong gulang. Ang iba ay 8 babaeng antelope at 8 batang antelope. Nang makita ito, agad kang nakaisip ng paraan. Gamitin lang ang paraan para sa mga terror bird para kontrolin muna ang babaeng antelope. Tiyak na kusang susunod ang iba. Agad kang maingat na umatras sa isang ligtas na lugar. At nagsimulang gumawa ng tirador. Hindi nagtagal, dala-dala ang tirador, muli kang dahan-daang lumapit. Tahimik kang nagtago sa likod ng isang palumpong at naghintay ng tiyempo. Mabilis kang nakahanap ng magandang pagkakataon. Nakita mong sinasakyan ng lalaking antelope ang babaeng antelope habang masayang umuungol. Mabilis mong iwinasiwas ang tirador. Ang parang ilaysing tirador ay lumipad patungo sa lalaki at babae.
Agad itong pumulupot sa mga huling binti ng dalawang asul na antelope. Biglang nanginig ang buong katawan ng dalawa. Sabay bagsak sa lupa at walang tigil na humingal. Kasunod nito, nagpaikot ka ng isang lubid na may silo. Tulad ng isang western cowboy, mabilis mong inihagis ang silo. At sakto itong sumabit sa mga sungay ng dalawang magkatabing babaeng antelope. Agad na nagkagulo ang kawan ng mga asul na antelope. Nagsimula silang magtakbuhan ng walang direksyon. Ilang sandali lang, may ilang asul na antelope ang mahigpit na nagkabuhol-buhol. Habang umuungal at nagpupumiglas, nang makita ito ng natitirang dalawang babaeng antelope. Dala ang 8 batang antelope, nagtatakbo sila palayo. Wala kang masabi habang pinapanood ang 10 antelope. Natumatakas nang wala kang magawa, kaya naman ang mga natitirang asul na antelope ay tinalian mo na lang lahat ng paa. Napakahirap na tuluyang paamuin ang mga mababangis na hayop para sa isang uri tulad ng asul na antelope na likas na palaban. Una, kailangan mong sirain ang kanilang amor propia. Kaya naman, gamit ang isang matulis na bato, sinira mo ang kanilang ipinagmamalaking sungay. Pagkatapos ay gumamit ka ng nagbabagang uling sa pinagputulan ng sungay para pasuin ito at hindi na muling tumubo. Ang 7 antelope, mula sa marahas na pagpupumiglas sa simula, ay naging parang mga basang sisiw. Sa huli, kumuha ka ng lubid at itinali ang lalaking antelope sa unahan para manguna. Ang mga natira ay pinagsama-sama lahat. Nang matapos mo ito, halos madilim na. Dinala mo sila sa tabi ng isang maliit na sapa. Nagluto ka ng pinatuyong karne ng kuneho para sa hapunan. Sa hilagang silangan ng sapa ay may isang makulay na bundok na bato. Sa ilalim ng papalubog na araw, sumasalamin ito ng napakaraming kulay lila at pula. Kung titignan lang ang kulay, nahulaan mong isa itong ugat ng minahan na may iba't ibang mineral. Ang pagkakatuklas na ito ay labis mong ikinatuwa. Gusto mong puntahan para tingnan ito. Ngunit sa mga oras na ito, tuluyan ng dumilim. Kaya't kinailangan mong pigilan ang iyong sarili. Kinabukasan ng madaling araw, nagising ka sa isang ingay. Halos mapatalon ka sa sobrang tuwa sa iyong nakita. Sa maliit na kakahuyan kung saan mo itinali ang mga asul na roan antelope. Ang 2 babaeng antelope na nakatakas kahapon, ay bumalik kasama ang 8 batang antelope, at hindi alam kung saan pa nila nakuha ang isang matandang lalaking antelope. Tahimik kang nagtago sa likod ng mga palumpong at inulit ang dati mong ginawa. Pagkatapos ng iyong ginawa, ang iyong kawan ng antelope ay naging 18 mula sa dating 7. Sa mga oras na ito, maliwanag na ang araw. Masaya kang sumakay sa lalaking antelope papunta sa bundok babaw. Talagang puno ng kayamanan ang lugar na ito. Matapos ang masusing pag-obserba, natuklasan mo na isa pala itong minahan na mayaman sa tanso. Ang ibang mga kulay ay mga mineral na kasama ng tanso. Dahil sa mga mineral na ito, ang paggawa ng mga kagamitang tanso ay hindi na imposible. At ang mga kasamang mineral ay may pakinabang din. Ang kulay kahel ay realgar. Maaari itong gamitin bilang sangkap sa gamot. Kapag ipinahid, nakakagamot ito ng kagat ng ahas at insekto. Maaari rin itong inumin para gamutin ang mga bulate sa tiyan. Ang puti naman ay kaolin clay. Maaari itong gamitin sa paggawa ng mga crucible para sa pagtunaw ng bakal. Kahit na ang malalaking pulang bantan ay mga pugad lang ng anay. Ang lupang nasa loob nito ay napakagandang materyales para sa paggawa ng palayok. Sa kabutihang palad, mula bundok Xiaobao papunta sa iyong tribo, ay 3 araw lang na locker run. Kung gagamit ng mga asul na roan antelope para humila ng kariton, mas bibilis pa ito. Kailangan lang bumalik at magtayo muna ng tulay. Nakagawa ka na ng mga plano para sa hinaharap. Nagkaroon ka rin ng pagkakataong pagmasdan ang tanawin sa paligid. Ang silangang bahagi ng bundok babaw ay sagana sa tubig. Isang malawak na latian at kuminoy. Sa paanan ng bundok, mayabong ang mga damo sa tubig. Paraiso ito para sa mga hayop at halaman. Mga damong rhine na hanggang tuhod ang taas. At mga damong hanggang baywang. Matatamis na damong elepante na kasing taas ng puno. Paborito ang mga ito ng iba't ibang hayop na kumakain ng halaman. Tamang-tama ang bakanteng lupa sa harap ng kuweba ng tribo para pagtaniman ng mga damong ito. Ang aking malaking proyekto sa pag-aalaga ng kuneho. Pati na rin itong mga blue roan antelope na magiging mga alipin. Nakasalalay sa mga ito ang kanilang ikabubuhay. Mayroon ding malalapad na dahon ng water leek at water celery. Kukuha ako ng ilan para pandagdag sa bitamina. Sa loob ng kalahating hapon, nakakolekta ka ng isang sako ng buto ng damo. Itinali mo ito sa likod ng isang babaeng antelope, at nagsimula ng maghanap ng iyong hapunan. Agad kang nakakita ng isang sinaunang higanteng gansa na may 5 metrong lawak ng pakpak. Panyano mo ito ng 2 beses sa ere at bumagsak. Inubos mong bunutin ang lahat ng balahibong pwedeng gawing palaso. Plano mong litsanan ito ng buo, para mapunuan ng paubos ng tuyong karne ng kuneho sa iyong basket. Pero habang nakaupo ka sa tabi ng tubig at kinakatay ang gansa, isang di inaasahang pagkakatuklas ang nagpaantig sa iyo. Sa sobrang tuwa, halos mapaiyak ka. Nakakita ka sa loob ng tiyan nito, ng mga butil ng palay na hindi pa natutunaw. At hindi mo pa kailanman nakita ang ganitong uri ng bigas. Bawat butil ay mas malaki pa sa munggo. Ito ang unang pananim na butil na natuklasan mo sa mundong ito. Ang una mong naisip ay kailangan mo itong mahanap. Hindi ka nagpahinga sa gabi. Naghanap ka ng mga sanga at nagsimulang magmadali sa paggawa ng kagamitan para makapasok sa kuminoy. Kailangang maunahan mo ang mga hayop sa pag-ani ng palay na iyon. Kinabukasan, umagang-umaga, dinala mo ang iyong simpleng bangka. Naghanap ka ng medyo malalim na bahagi ng tubig at nagsimulang sumagwan papasok sa kaloob-looban ng latian.
Samantala, sa Dark Forest, si Big Tree ay nangunguna sa kanyang mga katribo sa panguhuli ng mga Snow Rabbit. Para matugunan ang iyong pangangailangan at ng kanyang tribo, halos buong tribo ay lumabas para manghuli, araw at gabi. Tanging mga matatanda at mga batang 6 na taong gulang pababa ang naiwan para magbantay. Para madagdagan ang huli, nagsimula pa siyang gumamit ng marahas na paraan. Pagkahanap sa lungga ng kuneho ay agad niya itong hinukay. Kung hindi lumabas ay susunugin at papusukan. Talagang naging epektibo ang paraang ito. Napakarami niyang nahuli. Nahuli rin niya ang ilang bagong silang na kuneho. Ngunit ang paraan ng pangangasong ito ay nagdala ng kapahamakan sa kanyang tribo. Sa panahong ito, lahat ng tribo ay kailangang mag-ipon ng pagkain. Hindi rin naiiba ang tribo ng mga kanibal. At ang kanilang pagkain ay mga buhay na tao. Ang sino mang mahuhuli nila, ang mga lalaki ay gagawing pagkain. Ang mga babae naman ay iiwan para manganak o magtrabaho. Noong araw na iyon na pumasok siya ng malalim sa latian. Isang grupo ng mga ngaso mula sa tribo ng mga kanibal. Ang naakit sa liwanag ng apoy mula sa pagsunog niya ng mga kuneho. Ang grupong ito ay binubuo lamang ng mga adultong lalaki. May bilang silang 40. Ang mga armas na hawak nila ay purong batong palakol at kahoy na sibat. Masasabing napakalakas ng kanilang laban. Lalo na ang dalawang namumuno. Nakasakay pa sila sa 2 batang Dinotherium. At ang tribo ni Dasho, kumpara sa kanila. Kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng tao sa tribo, hindi pa rin sila kasendami. Sa pagharap sa gayong kalakas na kaaway, dinala ni Dasho ang kanyang mga katribo at direktang piniling tumakas. Hinabol sila ng walang tigil ng tribo ng mga kanibal. Mabuti na lang at pamilyar siya sa lugar. Sinadya niyang piliin ang mga mahihirap na daan para takasan. Kaya hindi sila agad naabutan ng kaaway. Ngunit mayroon pa ring naiwan. Isang batang babaeng namimitas ng kabute dahil sa takot ay nadapa sa isang ugat habang tumatakbo. Pagkatayo niya pa lang ay tinamaan na siya sa likod ng isang lumilipad na palakol. Pagkatapos ay sinibat siya hanggang mamatay ng mga humahabol na kaaway. Ang grupo ng mga barbarong kanibal ay nagtawanan. Pinagkaguluhan siya habang tumatawa at sinimulang inumin ang kanyang dugo. Nagngalit ang mga ngipin ni Dashu. Ngunit hindi siya huminto. Alam niyang kahit sabay-sabay pang lumaban ang buong tribo, tiyak na sila ay kakainin lamang nila. Dahil sa namatay na batang babae, ang paghabol ng kaaway ay pansamantalang natigil. Nagmamadaling bumalik si Dashu sa tribo at sinabi ito sa pinuno. Masyadong malakas ang kalaban, hindi talaga sila matatalo. Ang tanging pagpipilian ay ang lumipat ng lugar. Sa huli, nagpa siya ang matandang puno. Inutusan niya si Dash na dalhin ang tribo sa silangan ng madilim na gubat para hanapin ka. Dahil base sa iyong armas, halata na. Napakalakas sigurado ng tribo mo. Habang siya naman ay naiwan para pigilan ang mga kaaway. Tutal hindi na rin naman siya makalakad. Pinigilan ni Dash ang lungkot at mariing tumango. Inahanda niya ang lahat ng gamit at nagsimula na silang maglakbay pa silangan. Sa totoo lang, hindi rin siya sigurado. Ilang araw ka nang nawawala. Kung nasaan ka ngayon, kung buhay ka pa ba, lahat ng iyon ay hindi niya alam. Pero kung hindi sila aalis ngayon, kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga kaaway ang kanilang tribo. Ang treehouse na tinitirhan nila sa loob ng maraming henerasyon. Ngayon ay naging isang dagat ng apoy. Ang matandang puno ang nagsindi ng apoy. Umaasang masunog ang ilang kaaway na pumasok sa kanilang tribo. Para bigyan ng lahat ng kaunting oras. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang tribo ng puno na mayroon lang 32 miyembro. Ngayon ay 30 na lang ang natitira. Lugmok at walang tigil na naglakbay ang grupo. Patungo sa silangang bahagi ng madilim na gubat. Toong una, nawawala na ng pag-asa si Dash na mahanap ka. Ngunit nang makita niya ang mga nakatusok na pailis sa lupa sa daan. Ang mga sariwang sanga, agad siyang nagkaroon ulit ng kumpiyansa. Isang araw at kalahati lang ang inabot nila para makarating sa gilid ng madilim na gubat. Paglabas nila ay dapit hapon na. Ang kalangitan ay naging kulay pula dahil sa paglubog ng araw. Agad na nabighani ang mga taga-tribo ng puno sa tanawin sa kanilang harapan. Ito ang unang beses nilang makita ang mundo sa labas. Pero si Dash ay nakakunot-noo pa rin. Ang mga palatandaan na iniwan mo ay hanggang dito na lang. Hindi niya alam kung saan siya maghahanap. Habang hindi niya alam ang gagawin, bigla niyang napansin ang mga bakas ng siga sa tabi ng sapa. Nang lumapit siya, nakita niya sa malambot na putik ang maraming bakas ng hayop. Kabilang doon ang mga bakas ng kakaibang botamo. Agad na nakahinga ng maluwag si Dash. Alam niyang siguradong nasa malapit ka lang. Kaya sinabihan niya ang lahat na doon na muna magpalipas ng gabi. At habang pinamumunuan ni Dash ang kanyang tribo sa pagtakas, ikaw naman ay nasa kalaliman ng latian at maingat na naghahanap sa paligid model. Hindi madaling makahanap ng palay sa gitna ng makakapal na tambo. Biglang may naisip ka, mahilig kumain ng palay na ito ang mga ibong tubig. Kaya kailangan mo lang sa lugar kung saan nagtitipon ang mga ibong tubig. Doon maghanap, nang maisip mo ito agad kang kumilos. Habang nagbabangka ay malakas mong hinahampas ng kahoy ang ibabaw ng tubig. Bigla sa di kaliwang kumpulan ng mga tambo. Nagliparan ng isang kawan ng mga ibong tubig. Mabilis kang sumagwan patungo sa direksyon kung saan lumipad ang mga ibon. Habang papalapit ka ng papalapit, isang maliit na taniman ng palay na may mga uhay ang dahan-daang lumitaw sa iyong paningin. Biglang nagningning ang iyong mga mata. Napuno ng saya ang iyong puso. Ito na ang ligaw na palay na hinahanap mo. Agad kang sumagwan ng mas malakas patungo sa mababaw na latian.
Ngunit nang malapit nang makarating ang iyong bangka, biglang may narinig kang sigaw ng mga tao mula sa iyong likuran. Lumingon ka sa pinanggalingan ng boses. Nakita mo ang ilang hubad na sinaunang tao. Yakap-yakap nila ang ilang troso habang lumulutang sa tubig. Habang kamakaway sa iyo ay walang tigil sila sa kasisigaw. Mukha silang talagang nag-aalala. Ang mga taong ito ay mula sa tribong Ling na nakatira sa latiang ito. Ang populasyon ng tribong ito ay mahigit 50 tao lamang. Sa mga oras na ito nangangalap sila ng kanilang reserbang pagkain para sa taglamig na water caltrop. Bigla silang nakakita ng isang katulad nila na nakasakay sa isang kakaibang bagay na lumulutang sa tubig. At dahan-daang lumulutang patungo sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ayon sa kanilang pinuno. Dahil sa kanilang mabuting hangarin, ang pinuno ng grupo ng mga nangangalap ng tribong Ling, si Ling Kao ay natarantang sumigaw sa iyo. Umaasang hindi ka na magpapatuloy sa direksyong iyon. Sayang at hindi mo naiintindihan ang kanilang wika. Naguguluhan ka lang na nakatingin sa kanila. Nang makitang wala kang anumang reaksyon, si Ling Kao ay nagmadaling lumangoy papalapit sa iyo. Habang ikaw ay natutulala pa si Ling Kao ay nakalapit na sa iyong bangka. Itinuturo niya ng daliri ang lugar kung saan maraming tumutubo. Napalay sa mga tambo habang walang tigil na sumisigaw. Mayroong pag-aalala at takot sa kanyang mukha. Nang makita mong wala siyang masamang intensyon ay nakahinga ka ng maluwag. Pero base sa ekspresyon ng babae mukhang sinasabi niya sa iyo na mapanganib doon at hindi ka dapat pumunta. Ginawa mo ang kilos ng isang mabangis na hayop, habang ginagaya ang angle ng hayop. Pagkatapos ay itinuro mo ang grupo ng mga talahib. Umiling si Ling Kao. Itinuro kanya at pagkatapos ay itinuro ang lugar na iyon. At inilagay ang kamay sa ibabaw ng tubig. Ikinilos na dahan-daang lumulubog. Ibig sabihin ay lulubog ka kung pupunta doon. Naintindihan mo ang ibig sabihin ni Maikaw at nakahinga ka ng maluwag. Nagpapasalamat ka sa kanyang mabuting paalala. Ngunit nakagawa ka na ng sapat na paghahanda. Walang dahilan para sumuko ngayon. Kaya't sumagwan ka ng walang alinlangan patungo sa mga talahib. Agad na sumigaw sa iyo si Hao Chow sa pag-aalala. Ngunit hindi siya nagpatuloy sa paglangoy. Gayunpaman sa sumunod na sandali ay natigilan siya sa pagkamangha. Nakita niyang nagtali ka sa iyong talampakan ng dalawang bagay na parang tabla. Pagkatapos ay yamakap sa isang parisukat na kalasag na yantok na kasing laki ng isang tao. At basta na lang tumuntong sa ipinagbabawal na lugar na iyon. Ngunit hindi ka lumubog. Ang lahat ng nakasaksi nito ay napasigaw sa gulat. Hindi pa sila nakakakita ng taong kayang maglakad sa ipinagbabawal na lugar ng hindi lumulubog. Ngunit ikaw na tila kampante ay hindi gaanong kampante gaya ng inaakala nila. Sa ilalim ng mga talahib ay puro putik. Bawat hakbang mo gamit ang iyong mga palikpik ay nangangailangan ng malaking lakas para may angat ang iyong paa. Pagkatapos ng matinding pagod sa wakas, ay nakarating ka sa maliit na taniman ng palay. Bawat puno ng palay ay may taas na halos 2 metro. Bawat tangkay ay may mga hitik at gininto ang uhay. Nilabas mo ang inihandang sako. At walang habas mong kinuha ang mga bunga. Hanggang sa wala nang natirang butil bago ka huminto. Pagkatapos ay bumalik ka sa bangka dala ang 2 sakong puno ng palay. Masayang naghahandang sumagwan. Pauwi para simulan ang iyong panahon ng pagsasaka. Ngunit hindi mo inaasahan na pagkasagwan mo ng hindi kalayuan. Ay napaligiran ka ng mga tao mula sa tribo ng Ling. Nakita ng mga tao ang 2 mabibigat na sako sa iyong bangka. Ngunit nakalutang pa rin ito sa tubig. Agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Kaya pala itong bagay na lumulutang sa tubig. Hindi lang para sakyan ng tao pwede ring lagyan ng mga gamit. Agad na isip ng ilang matatalinong tao. Ang eksena kung saan sila sumasakay sa maliit na bangkang ito para manguha ng water caltrop. Tiningnan mo ang mga tao sa harap mo at bigla kang medyo nainis. Pero sa itsura nila mukhang wala naman silang masamang intensyon. Kaya hindi ka na nagalit. Nakita ni Ling Kao ang mga senyales na tila magagalit ka na. Nagmamadali siyang sumenya sa iyo habang nagtatanong kung pwede mo ba silang turuan kung paano gawin ang bagay na ito. Tiningnan mo ang mga taong nakababad sa tubig sa paligid. Ang kanilang mga balat ay medyo namaga na. At saka nagmagandang loob silang paalalahanan ako kanina. Kaya naman buong puso kang pumayag. Sumenyas ka na ipunin nilang lahat. Ang kanilang mga lumulutang na kahoy at ihanay ng maayos. Kumuha ka pa ng mga tambo para gawing parang lubad na damo. Pinagtali-tali ang mga lumulutang na kahoy. Pagkatapos ay pinasampo mo si Ling Kao. At talaga nga namang pagkasampo ni Ling Kao. Nanatiling matatag ang bolsa na nagpapalutang sa kanya sa tubig. Biglang natuwa si Ling Kao. Agad niyang tinawag ang kanyang mga katribo para subukan din ito. Sayang lang at 2 tao lang ang kasya sa bolsa. Kapag sumakay pa ang isa baka lumubog na ito. Ang mga hindi nakasampo sa bolsa ay medyo naiinggit sa nakaupong si Ling Kao. Pero si Ling Kao ay sobrang saya. Dahil alam niyang napakadali lang gawin ng ganitong bolsa. At madali lang makuha ang mga materyales na ito sa kanilang tribo. Nang maisip ito tumingin si Ling Kao sa iyo nang may pasasalamat. Magiliw kanyang inimbitahan sa tribong Ling bilang panauhin. Pero hindi ka pumayag. Sa labas ng latian ay may isang grupo ng mga blue antelope na naghihintay sa akin. Hindi na namilit si Ling Kao. Inabutan kanya ng isang sinlaki ng itlog. Na higanteng water caltrop bilang tanda. Nagkasundo kayo na kung sakaling magkaproblema pwede mong dalhin ang water caltrop na ito sa tribong Ling para humingi ng tulong. Natatawa mong tinanggap ang water caltrop. At agad na bumalik dala ang 2 sako ng binhi ng palay. Sa damuhan sa paanan ng bundok babaw. At sa huli pagkatapos ng isang buong araw ng mabilisang pag-aani, nakakuha ka ng halos 60 libra ng mga butil.
Pero kahit isa ay hindi mo magawang kainin. Gusto ko lang maiuwi agad ang mga kayamanang ito. Para itanim sa panahon ng pagsasaka sa susunod na taon. Pero dahil magtatanim, syempre hindi pwedeng mawala ang mga gamit pansaka. Kaya kailangan mo pang kumuha ng copper ore at tin ore para gumawa ng mga kagamitan sa pagsasaka. Noong gabing umalis si Dashu sa Black Forest, nasa maliit kang damuhan sa kabilang bahagi ng Babaw Mountain. Habang kumakain ng mamantikang inihaw na beaver ay gumagawa ka ng malalaking basket. Bilang paghahanda sa pagmimina kinabukasan. Pero kawawa naman si Dashu sa kanluran ng Xiaobao Mountain. Wala silang dalang apoy nang tumakas sila. Itong 2 araw, puro tuyong karne lang ang kinain nila. Sa gabi, sila ay giniginaw at gutom. Nagdidikit-dikit na lang silang lahat para magpainit. Kinaumagahan, masigla mong hinihila ang asul na antelope, patungo sa kanluran ng Babaw Mountain. Habang si Dashu naman ay nasa paanan ng kanlurang bahagi ng Xiaobao Mountain. Kasalukuyang namimigay sa kanyang mga katribo ng mga ligaw na prutas na kapipitas lang. Sa sandaling iyon, ilang katribo ang natuwa, at sumigaw habang nakaturo sa Babaw Mountain. Nakita nila sa malayo sa kalbong bundok sa likod. Ang isang binatilyo na humihila sa isang grupo ng mga hayop na may 4 na paa na dahan-daang sumusulong. Narinig mo rin ang sigawan mula sa ibaba ng bundok. Sinundan mo ng tingin ng boses at nakita mo ang tribo ni Dashu sa tabi ng sapa. Nagtaka ka lang kung bakit sila nandito. Makalipas ang mahigit 10 minuto, umakyat si Dashu kasama ang isang grupo ng tao sa gilid ng bundok. Hindi mo maiwasang sumimangot nang makita mo ang kanilang itsura. Bakit pati mga bata ay kasama? At napakarumi pa nila. Nang makita ka ulit ni Dashu, para siyang nakakita ng Diyos. Alam niyang naghahanap ka ng isang uri ng hayop na may sungay. Pero hindi niya inasahan na mahuhuli mo nga ang mga ito. At buhay pa lahat, malinaw na hindi ito may kukumpara sa iilang tao. Mula sa tribong kumakain ng tao na nakasakay sa mga dambuhalang elepante. Sa sandaling ito, para ka ng isang Diyos sa kanyang paningin. Nakita mong bawat isa sa kanila ay may hawak lang na ligaw na prutas. Halatang hindi man lang sila makakain ng karne. Agad mong kinuha ang natirang higanteng gansa at inihaw na beaver at ipinamigay sa kanila. Umupo si Dashu sa tabi ng apoy habang kumakain. At ikinukwento ang mga pinagdaanan nila sa mga nakaraang araw. Ang ibang mga katribo ay sabay-sabay ring nagkukwento habang sumesenyas. Hihingalin ka sa gulat kapag naintindihan mo na. May mga kanibal pala sa malapit. Biglang may isang nakakatakot na ideya na pumasok sa isip mo. Kung nakarating na ang mga kanibal sa tribo ng puno, gaano pa sila kalayo sa sarili kong tribo? Dahil sa naisip mo ay agad kang nagpasya. Tatapusin ang pagmimina ng lahat ng mineral ngayong araw. At bukas ay agad na babalik. Pagkatapos ay tumingin ka kay Dashu at tinanong kung ano ang susunod nilang plano. Pagkarinig nito ay napayuko ang lahat sa tribo ng puno. Hindi nila alam kung paano sumagot. Malapit nang dumating ang taglamig. Pero ang kanilang tribo ay nasunog na. At hinahabol pa sila ng tribo ng mga kanibal. Hindi na nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Kung saan sila hahanap ng masisilungan. Dahil sa nakita mo ay direkta mo silang inanyayahan. Kung gusto nyo sumali na lang kayo sa tribo ko. Ang naimbak naming pagkain ay sapat para sa ating lahat sa buong taglamig. Pagkarinig nito ay agad na nagliwanag ang mga mata ni Dashu. Lubos siyang naniniwala sa sinabi mo. Ang grupo pa lang ng mga hayop na may 4 na paa ay sapat na para sa lahat sa buong taglamig. Gusto na rin pumayag ng ibang miyembro ng tribo ng puno. Nakita nila kung gaano kalakas ang pana mo. Sa ganoong armas ay hindi sila mauubusan ng huli. At lalong hindi sila maapi ng kalaban. Kaya lahat sila ay tumingin kay Dashu ng may pag-asa. Umaasa na papayag ang kanilang pinuno. Si Dashu ay natukso na rin. Pero bilang pinuno kailangan niyang maging mas maingat. Matapos mag-alinlangan ay nagtanong pa rin siya. Inaanyayahan mo kaming sumali sa tribo mo. Papayag ba ang pinuno mo? Napangiti ka nang marinig mo ito. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Dahil ako ang pinuno. Pagkarinig nito ay hindi makapaniwala si Dashu. Isang bata na tulad mo ay isa palang pinuno. Pero nang isipin niya ito ay naliwanagan din siya. Nasaksihan na niya ang iyong kakayahan. Ang mga nagawa mo kahit na ipagawa pa sa isang nasa hustong gulang ay hindi pa tiyak na magagawa ito. Nang maisip niya ang mga ito ay hindi na siya nag-atubili pa. At buong loob na siyang pumayag. At para tuluyang maalis ang kanilang mga pag-aalinlangan, direkta mong ibinigay ang sibat sa iyong kamay kay Dashu. Ang palakol ay ibinigay sa isang lalaking nagngangalang Weitong. Pati na rin ang kalasag na yantok na ginawa noong nag-aani ng palay. Ibinigay sa isang katribo na nagngangalang Shuzuang. Alam na alam mo, na hanggat handa kang bigyan sila ng mga sandata, tiyak na mararamdaman nila, na wala kang intensyong saktan sila. At gaya ng inaasahan pagkatanggap nila ng sandata ay agad silang napangiti. Inilabas din ni Dashu ang ipinag-utos mo dati, na hulihin ng buhay ang mga kuneho. Mayroong mahigit 30 lahat-lahat malalaki at maliliit. Nang makita ito hindi mo mapigilan ang iyong tuwa. Naisip mo ang bilis ng pag-aanak ng mga kuneho kada 2 buwan. Sa hinaharap hindi na mamamroblema ang tribo sa balat ng hayop. Pagkatapos magagahan inakala ni Dashu na aalis ka na agad. Pero hindi niya inaasahan na nagsimula ka na namang maghukay sa bundok. Kaya tinanong kanya kung para saan ang mga iyon. Kapag mayroon ako nito makakagawa ako ng mas magagandang sandata. Sa panahong iyon makakahuli na tayo ng pagkain para sa isang araw. Pagkain na hindi natin mauubos sa 3 kainan. Natulala si Dashu. Ito ay isang buhay na hindi pa nila nararanasan. Pagkatapos hindi mo na kailangang utusan. Kusang loob silang lahat na tumulong sa paghuhukay.
Sa tulong ng 12 ng tao mas bumilis ang paghuhukay. Pagsapit ng tanghali, napuno na ang lahat ng malalaking basket. Ngayon ay nakakuha tayo ng brass ore at tin ore na mayaman sa tanso. Naglagay din tayo ng maraming pulang bahay ng anay at kaolin clay. Ginamit ito sa paggawa ng crucible at casting mold. Mabilis na inayos ang lahat at isinama mo ang grupo ng 12 ng tao at umalis na kayo. Sa likod ng bawat blue box ay may karga na 2 basket na yantok malaki man o maliit. Naglalaman ng mga orkumpay, kuneho at mga buto. Hindi naging mabilis ang paglalakbay ninyo. Habang naglalakad ay tinuruan mo si Dasyo at ang iba pa kung paano gamitin ang mga sandatang ibinigay mo sa kanila. Naglakad kayo hanggang gabi. Nakahanap kayo ng malawak na lugar para maghapunan at magpahinga. Ang unang bahagi ng gabi ay tahimik pa. Tanging ang lagitik lamang ng apoy ang maririnig. Ngunit pagsapit ng hating gabi, habang nakahiga ka sa lupa ay bigla kang nakaramdam ng pagyanig na nagmumula sa lupa. Tila may isang dambuhalang gumagalaw. Agad mong naalala ang halimaw na may mahabang ilong na sinabi ni malaking puno. Kaya agad mong sinipa at hinayla ang lahat para gisingin. At pinatay mo ang lahat ng apoy. Kasabay ng 2 matinis at medyo batang angle ng elepante. 2 dambuhalang anino ang biglang lumitaw sa liwanag ng apoy sa malayo. Kasunod nito ay nakita ang 12 ng taong may hawak na sulo at sandata. Sa kanilang mga leeg ay may nakasabit na palamuting gawa sa buto ng tao. Nakita ang pinunong lalaking nakasakay sa elepante na iwinagayway ang kamay. Lahat sila ay mabangis na sumugod sa direksyong ito. Ang iyong malawak na karanasan sa laban sa nakaraang buhay ang dahilan ng iyong pambihirang kalma ngayon. Agad kang nagsimulang magbigay ng utos. Inutusan mo ang isang katribong nagngangalang Muten na agad dalhin ang grupo sa isang palikong daan para tumakas pahilaga, habang si malaking puno si Balde at si Tuod naman ay mananatili sa likuran kasama mo. Kahit 4 na tao lang kayo, pero base sa kagamitan ng magkabilang panig, mabilis kang nakabuo ng isang taktika. Ang kalaban ay pinamumunuan ng 2 lalaking nakasakay sa mga dambuhalang elepante. Hindi sila kasing bilis ninyo, at hindi rin gaanong kaliksi. Ang mga hawak naman nila ay halos mga batong palakol, at mga sibat na gawa sa buto na sandatang pamukol. Ang karaniwang tao ay pinakamalayong makakapukol ng 50 hanggang 60 metro. Pero ang panas sa iyong kamay sa loob ng 100 metro ay kayang tumama sa target na walang proteksyon. Kaya hanggat palalayuin ninyo ang agwat, may tiwala kang kaya mo sila. Puksain lahat habang wala ka sa abot ng kanilang mga sandata. Sa mga oras na ito si malaking puno ay pinapanood ang mga kaaway na nakasakay sa elepante na mabilis na sumusugod at medyo kinakabahan. Ang kamay niyang may hawak na sibat ay bahagyang nanginginig. Pero nang makita ka sa tabi niya na pambihirang kalmado, kaya nagkagatlabi siya at pinilit pakalmayan ang sarili. Sa isip mo ay binibilang mo ang layo ng kalaban. 200 metro, 150 metro, 100 metro. Agad mong inasinta ang pana at pinakawalan. Isang hagang lang ang narinig. Ang isang kaaway na nasa pinakaharapan ay agad na bumagsak sa lupa. Ang palaso ay direktang tumagos sa kanyang dibdib, nang makita ang isang matulis na kahoy na nakatusok sa likod ng kanilang kasama. Ang mga kalaban sa paligid ay natigilan sandali, pero sa sandaling iyon ng kanilang pagkatigil, 2 pang mabilis na pana, 2 pang tao ang agad na bumagsak. Sa sandaling iyon, natanokan ng kapitan na nakasakay sa elepante. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang kanyang tribo para sumugod. Maghagis muna ng isang bugso ng mga palakol na bato. Nang makita iyon, agad mong hinayla si Dasyo para magtago sa likod ng puno. Gamaya na rin si Mutong at nagtago. Si Shuzwang naman ay humakbang pagilid. Ginamit ang kalasag na yantok para sanggahin ang mga nasa likod niya. Sunod-sunod na kalabog ang narinig. Ilang palakol na bato at isang sibat na buto ang direktang tumama sa kalasag. Mabuti na lang at ang kalasag ay gawa sa makakapal na yantok. Hindi na sugatan ang tuod ng puno. Pero kung ganito ang lakas ng pagbagsak, malamang hindi rin ito magtatagal.